Si Yoki ay isang mahinang lalaki na namuhay ng ordinaryong buhay hanggang sa isang araw ay dinala siya sa kaharian ng mga demonyo. Gayunpaman, bago siya kinain ng mga halimaw, isang makapangyarihang babae ang nagligtas sa kanya sa pamamagitan ng paggawa sa kanya bilang isang makapangyarihang demonyo. Ngunit kapalit nito, kinailangan niyang maging kakatwang alipin nito. Sa simula, naglalakad pa uwi si Yoki galing paaralan nang biglang nilamon siya ng makapal na hamog at dinala sa realm ng demonyo. Kinuha ni Yoki ang kanyang telepono upang panuurin ang safety protocol, na nagsasabi sa kanya na manatiling kalmado, manatili sa kanyang kinaroroonan, at maghintay na mailigtas. Sinubukan niyang sumunod, ngunit ang mga demonyong nilalang na kilala bilang Shuka ay gumapang palabas at sumugod sa kanya. Tumakas si Yoki at na-corner na walang mapupuntahan, ngunit nang tila nawala na ang lahat ng pag-asa, isang may puting buhok na babae ang pumutol sa halimaw habang kinokontrol ang isa. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Kyuka, isang commander ng isang squadron ng puwersa ng depensa ng demonyo, at ginamit ang kanyang kakayahang gawing alipin ang isa sa mga Shuka at sinabihan si Yoki na sumakay. Nakatakas sila, at habang tumatakbo, dumating ang kanyang tatlong sundalo, sina Hemari, Nei, at Shusho, upang tulungan sila. Mabilis na ginamit ni Nei ang kanyang kakayahang tumuklas at nagbabala na may isa pang grupo na papalapit. Nang marinig iyon, inutusan ni Kyuka ang kanyang pangkat na pigilan ito habang dinadala niya si Yoki sa ligtas na lugar, at sumang-ayon ang pangkat dito. Ginawang sandata ni Hemari ang kanyang sarili. Pinalaki ni Shusho ang kanyang katawan sa napakalaking sukat, at pinalawak ni Nei ang kanyang larangan ng pagtuklas upang gabayan ang kanilang mga galaw. Magkasama silang nagbukas ng daan sa gitna ng kaguluhan, na nagbigay kina Kyuka at Yoki ng pagkakataong umatras. Pagkatapos, habang sumusulong ang tatlo, natagpuan nila ang isang maliit na lalaki, at nagising siyang umiiyak, nagmamakaawa para sa tulong upang mahanap ang kanyang nawawalang kapatid na babae. Samantala, sumulong si Kyuka kasama si Yoki, at nakita nila ang kapatid na babae ng lalaki na hinahabol ng Shuka malapit sa isang bangin. Pagkatapos ay nadulas siya, at habang siya ay nahuhulog at masasawi na, mabilis siyang iniligtas ni Kyuka at isinakay sa kanyang Shuka. Gayunpaman, napalibutan sila. Naglagay si Kyuka ng pananggalang na harang sa paligid ni Yoki at ng babae. Habang mabilis niyang sinusuri ang kanilang mga pagkakataon, alam niyang madilim ang posibilidad, ngunit naalala niya kung paano pinagdudahan ng kanyang mga kapwa-sundalo ang kanyang pamumuno at ang kanyang pangarap na maging kataas-taasang commander, na ngayon ay nag-uudyok sa kanya. Tumanggi siyang umatras, nagpasya siyang kailangan niya ng suporta at humingi ng tulong kay Yoki upang mabuhay dito. Sa kagustuhang patunayan na hindi siya isang walang silbing talunan, pumayag siyang tumulong sa anumang paraan na kaya niya. Ngunit sa kanyang pagkagulat, hiniling ni Kyuko sa kanya na maging alipin niya. Pagkatapos ay inalok niya si Yoki ng isang kontrata ng alipin sa pamamagitan ng pag-unat ng kanyang daliri. Ginawa niya ang anumang gagawin ng sinumang lalaki at dinilaan niya ang kanyang daliri at naging isang halimaw. Isang pag-agos ng hilaw na kapangyarihan ang Bamaha sa kanyang katawan, at nakita siya ni Hemari, Shusho, at Nei na dumating sa tamang oras upang masaksihan ang kanyang pagbabago. Sa kanyang bagong anyo, binura niya ang mga Shuka sa kanilang paligid. Pagkatapos ay umakyat si Kyuko sa kanyang binagong katawan, at magkasama nilang isinugod ang babae sa kaligtasan. Ang natitirang mga Shuka ay nagsanib puwersa at naging isang matayog na kasuklam-suklam, ngunit ibinigay ni Kyuka ang utos at siya at si Yoki ay sumugod, hiniwa ang kasuklam-suklam sa kalahati habang ang iba ay nanunood, na nagtataka na kung gaano kalakas ang maaaring maging si Yoki. Nang matapos ang labanan, bumalik si Yoki sa anyong tao, at pinaalis ni Kyuka ang kanyang pangkat upang makausap niya ito ng pribado. Pinuri niya si Yoki para sa kanyang katapangan at inalok siya ng permanenteng posisyon sa kanyang tabi, na ikinagulat niya. Pagkatapos ay sinabi niya na ang kanyang kakayahan ay may disbentaha, at bigla niya itong kinas. Ipinaliwanag niya na bilang kanyang master, dapat niya itong gantimpalaan sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang mga panloob na pagnanais tuwing siya ay magbabago. Kahit na ang mga magiging sanhi ng pagkakaroon ng hindi inaasahang bata. Nag-alok siya ng isa pang kiss, ngunit napaigtad si Yoki ng malakas kaya aksidente niyang natanggal ang sombrero niya, na nagpapakitang natatarante talaga siya. Sinabi niya sa kanya na ang katawan niya ay gumagalaw ng mag-isa dahil sa kontrata at hindi niya alam na mangyayari ito.
Kaya, ipinagpatuloy niya ang pag-kiss sa kanya habang idinidiin ang kanyang mga asset sa katawan nito na parang gusto niyang isesyon ito, at kalaunan ay bumigay si Yoki. Pagkatapos nilang matapos, ibinahagi ni Kyuka ang kanyang ambisyon na maging Supreme Commander at ang kanyang pangangailangan para sa kapangyarihan ni Yoki upang maabot ang layuning iyon. Sinabi sa kanya ni Yoki na siya ay isang mahinang talunan na magaling lamang sa mga gawaing bahay, ngunit ipinaalala sa kanya ni Kyuka na nasaksihan niya mismo ang katapangan nito. Iginiit niya na ang mga kasanayan nito sa bahay ay may tunay na halaga, at ang kanyang papuri ay pumupuno sa kanya ng isang pakiramdam ng pagiging kabilang na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Pumayag si Yoki na magsilbi bilang kanyang alipin at nangakong lalaban kasama niya, dahil gusto rin niyang maging mas malakas. Pagkatapos ay bumalik sila sa dormitoryo ng ikapitong squad, kung saan ipinakilala siya ni Kyuka bilang bagong caretaker ng squad, na ikinadismaya niya. Tinanong niya kung hindi ba siya bahagi ng team, at ipinaalala ni Kyuko sa kanya na mga babae lang ang maaaring maging bahagi ng puwersa ng depensa ng demonyo, ngunit nilinaw niya na habang responsibilidad niya ang pagpapanatili ng dorm, tatawagan niya ito sa labanan tuwing kailanganin niya ito. Hindi sila nag-aksaya ng oras na pagtrabahuhan siya, at si Ney, ang pinakabagong recruit bago siya, ay nag-angkin pa ng seniority at iginiit na tulungan siyang mag-adjust. Ngunit habang binibigyan siya ng mababang papel sa team, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pakiramdam ni Yoki ay sa wakas ay nakahanap na siya ng lugar kung saan siya tunay na nabibilang. Pagkatapos, bilang kanyang unang gawain bilang tagapag-alaga, inatasan si Yoki na linisin ang panlabas na bahagi at panasan ang bawat ibabaw hanggang sa ito ay maging malinis ng husto. Bigla, yumanig ang lupa sa ilalim niya. At walang babala, biglang lumabas ang isang syuka mula sa sahig at sumugod sa kanya. Ngunit isang proteksyon na harang ang kusang gumana, na itinapon ang nilalang pabalik at nagpabilis ng tibok ng puso ni Yoki. Sa sandaling iyon, casual na dumaan si Ney at ipinaliwanag na ang dormitoryo ng ikapitong pulutong ay nasa pinakadelikadong lugar ng Mado, sa likod mismo ng Demon Portal. Kaya madalas mangyari rito ang mga random na pag-atake ng syuka. Habang nagsasalita siya, inilarawan niya ang istruktura ng Mado bilang isang malaking lungsod ng demonyo na kasing laki ng Tokyo, na nahahati sa 8 distrito, at ang bawat pulutong ay nagpoprotekta sa isang distrito, na ginagawang responsable ang ikapitong pulutong para sa distrito 7. Buong pagmamalaking sinabi ni Ney na bilang kanyang senior, gagabayan siya nito sa kanyang trabaho, ngunit ang kanyang mga salita ay nakakainis sa kanya dahil mas bata pa siya at ang pagtanggap ng mga utos mula sa kanya ay labis na nakakasakit sa kanyang pride. Itinuro ni Yoki ang syuka, na namimilipit pa rin sa lupa, at malakas na nag-isip kung iiwan lang ba nila ang halimaw doon. Bago sumagot si Ney, sumugod si Hemari at nagpaputok ng isang nakabibinging barikada mula sa kanyang gadlang gun arm, na agad na nasira ang halimaw. Natigilan si Yoki sa kung gaano siya kawalang ingat na nagpaputok nito malapit sa kanya. Ngunit hindi siya humingi ng tawad at sinabing isa siyang propesyonal sa shooter kaya hindi siya makakaligtaan. Sa halip, pinagalitan niya ito dahil sa pakikipag-usap sa unang araw nito at hiniling na simulan na nitong magluto ng almusal. Naiinis sa mapang utos nitong tono, bamulong si Yoki ng mahina. Ngunit narinig niya ito at mabilis na ipinaalala sa kanya na dapat siyang magpasalamat dahil si Kyuka ang taong mapagbigay para payagan ang kanyang kaawa-awang sarili na sumali sa isang piling koponan. Pagkatapos ay inihain ang almusal, at humanga ang mga babae sa luto ni Yoki habang naghihiyawan si Shosho habang kumakain ito. Mahinahong pinuri siya ni Kyuka, at maging si Hemari, sa kabila ng kanyang pagmamalaki, ay humingi ng ilang segundo. Sandali na nakaramdam ng pagmamalaki si Yoki, ngunit nawala ang pakiramdam ng mapagtanto niyang kumikilos lamang siya bilang katulong ng squad at hindi ang bayaning gusto niya. Nenas, tinanong niya si Kyuka tungkol sa pagpapahintulot sa kanya na gumawa ng higit pa sa labanan, at ipinaliwanag niya na tatawagan lamang niya ito para sa pakikipaglaban kung kinakailangan. Kaya hanggang doon, ang kanyang trabaho ay ang magpanatili ng dorm. Nagsimulang magprotesta si Yoki, ngunit biglang itinutok ni Hemari ang kanyang espada sa leeg nito, sinasabihan siyang huwag magreklamo. Bago lumala ang sitwasyon, pumasok na si Kyuka at pinaalalahanan ang iba na magpakita ng respeto kay Yoki bilang kanilang tagapag-alaga, dahil mahalaga siya dahil sa kanyang mga kasanayan. Pero dagdag pa niya na kung magkamali siya or magtatangkang gumawa ng anumang nakakatakot,
personal niyang pipihitin ang asset niya para maging longganisa. Kalaunan, tumungo si Yoki sa tore ng bantay ng dorm para humanga sa malawak na tanawin ng Mado. Pero sa ibaba, sa pribadong hot spring, nagsimula si Hemari na maligo. Nataranta at nagtago si Yoki, ngunit nagpakita si Shosho sa likuran niya habang ginagamit ang kanyang kakayahang lumiit, at sinabi niyang kanina pa niya ito pinapanood, minamasdan ang kanyang matatamis na pisngi na parang isang gapang. Bago pa makapagpaliwanag si Yoki, kumuha siya ng litrato niya habang naliligo sila at idineklara na isa talaga siyang gapang. At nataranta si Yoki at nagmakaawa na burahin ito, ngunit tumanggi siya. Sa halip, inanunsyo niya na pangalawang alipin na niya ito ngayon, tulad ng ginagawa niya kay Kyuka. Dahil sa kawalan ng takas, atubiling pumayag si Yoki. Kalaunan, nililinas niya ang magulong kwarto ni Shosho habang nagpapahinga ito sa kanyang kama at nagbabasa ng mga comics. Alam niyang kailangan niyang makaalis sa sitwasyong ito, at nang makita niya ang telepono nito sa malapit, sinubukan niyang burahin ang nakakahiyang litrato, ngunit mabilis itong kinuha ni Shosho pabalik. Naabutan niya itong hawak ang takip ng plot armor niya sa kalagitnaan ng pag-abot, at nataranta ito, inaasahan na sisigaw siya. Sa halip, ipinagkibit-balikat niya ito at sinabing sa kanya, hindi lalaki si Yoki, ngunit isa siyang alagang alipin na magagamit lamang sa mga gawaing bahay. Pagkatapos ay tinanong siya ni Yoki kung ayos lang ba sa kanya na labhan niya ang kanyang panloob, at tiniyak niya rito na ayos lang. Ngunit pagkatapos ay kumuha siya ng isa pang larawan at buong pagmamalaking idinagdag ito sa kanyang lumalaking listahan ng mga materyal na pang-blackmail. Nanlulumo, lumabas si Yoki ng kanyang silid at nakita niya sina Kyuka at Hemari sa gitna ng pagsasanay sa labas. Ipinakita ni Kyuka ang kanyang malinis at mahusay na mga diskarte, na ipinaliwanag na ang isang perpektong pag-atake ay dapat na mabilis, tumpak, at walang humpay, na hindi binibigyan ng oras ang kalaban na gumanti. Sa sandaling iyon, sumugod ang isang shuka sa gate. At upang ipakita ang kanyang diskarte, binigyan ito ni Kyuka ng flying spin ng kick para talunin ito. Namangha si Yoki na nanood, naalala kung gaano kadelikado ang mundong ito, at tahimik na nagpa siya na huwag siyang galitin. Sa sandaling iyon, tinapik ni Nei ang balikat ni Yoki, na sinasabing may utos siya para sa kanya. Sinabihan niya itong alagaan si Shosho habang dumadalo ito sa isang pulong kasama sina Kyuka at Hemari. Nagreklamo si Yoki, ngunit iginiit ni Nei na mabait naman talaga si Shosho, isang pahayag na mahirap paniwalaan ni Yoki. Pagkatapos, naiwan muli si Yoki na mag-isa kasama si Shosho, agad na inutusan si Yoki na imasahe ang likod nito. Noong una, nainas siya, ngunit hindi nagtagal ay naagon niya ang atensyon ng ugong ng kanyang mga paa at nag-isip kung may sasabihin ba siya. Casual na tinanong ni Shosho kung bakit siya napakahusay dito, at ipinaliwanag ni Yoki na natuto siya sa pag-aalaga sa kanyang kapatid. Sinabi sa kanya ni Shosho na mayroon din siyang mga kapatid na babae, ngunit sinabing pagkatapos masawi ng kanyang ama, lumaki siya sa isang paaralan na puro babae. Naiintindihan na ngayon ni Yoki ang kanyang kuryosidad tungkol sa kanya, ngunit nalilito siya sa kanyang desisyon na angkinan siya. Iginiit ni Shosho na ang pinakamahalaga sa kanyang buhay ay ang magsaya, kaya sumali siya sa team para makalaban niya ang Shuka na parang nasa isang action-adventure manga. Pagkatapos ng masahe, hinamon niya ito sa isang laro at pumayag si Yoki, naniniwalang mananalo ito, ngunit nagdagdag siya ng isang kondisyon na ang matatalo ay kailangang magtanggol ng isang patong ng damit. Tumanggi si Yoki, ngunit ipinaalala ni Shosho sa kanya na hindi maaaring sumuway ang isang alipin. Determinadong manalo, seryosong naglaro si Yoki, ngunit paulit-ulit siyang natatalo hanggang sa maubos niya ang kanyang huling patong. Nang matalo siyang muli, sinabihan siya ni Shosho na alisin din ang mga iyon, hindi pinansin ang kanyang mga pagtutol tungkol sa pagpapakita ng kanyang joystick. Habang papalapit siya, nataranta si Yoki at sinubukang makipag-usap sa kanya, nagbabala na ang pagkakita ng katawan ng isang lalaki ay maaaring magdulot sa kanya ng pilat. Tumawa si Shosho, pinalaki ang sarili, at madaling dinaig siya. Habang pinipigilan siya na parang laruan, inalis niya ang kanyang boxers, huminto, at pagkatapos ay humagalpak sa matinding tawa sa kanyang 3 inches joystick. Nag-alab sa kahihiyan si Yoki ngunit bago pa man mangyari ang anumang bagay, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa dorm. Isang malaking shuka ang Sumire sa harang, nabasag ito sa isang suntok lamang.
Inutusan ni Shosho si Yoki na manatili sa likod, iginiit na mahina ang mga lalaki bago lumaki upang mapantayan ang laki ng halimaw. Nilabanan niya ang nilalang at naungusan siya noong una, ngunit nang magpakita ang pangalawa, mas malaking syuka, malakas siyang tinamaan at nagsimulang bumagsak. Gusto sanang tumulong ni Yoki, pero hindi siya makapag-transform ng walang utos ni Kyuka. Pero naalala niya ang pagkakaroon ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagdila sa kamay nito noong kontrata nila. Kaya dahil sa desperasyon, tumakbo siya papunta sa kwarto ni Kyuka, naghahanap ng bagay na may amoy nito. Sinubukan niya muna ang mga guwantes nito, pero walang nangyari. Pagkatapos ay sinubukan niya ang damit nito, na nagbigay lamang sa kanya ng bahagyang pagbabago. Pero sa wakas, natagpuan niya ang mga bote nito at nalanghap ang matapang na amoy ng mga daliri ng paa nito. Nagdulot ito ng ganap na pagbabago at pagbalik niya sa larangan ng digmaan, natawa si Shosho sa bahagyang pagbabago ng anyo nito. Pero hindi siya pinansin ni Yoki at sinabihan siyang hawakan pa rin ang syuka. Nagulat sa kumpiyansa nito, nakinig siya, at gamit ang lahat ng lakas na hiniram niya, isang malakas na atake ang ibinigay ni Yoki na agad na sum-ire sa halimaw. Dahil sa pagod, nahulog siya mula sa tore at nakahiga sa pagitan ng kambal na aset ni Shosho. At sa halip na sumigaw, tinukso siya nito dahil sa pagiging matigas ng ulo at nakitang nakakatawa ang determinasyon nito. Kalaunan, nang bumalik ang squad, minasahe ni Kyuka ang mga pinsala ni Yoki bilang bahagi ng kanyang kontrata sa Master at Alipin. Nagtanong si Yoki tungkol sa nasirang harang, at ipinaliwanag ni Kyuka na ito ay gawa sa mga enchanted peach at maaayos ang sarili nito hanggat hindi pa malala ang pinsala. Bago umalis, pinagalitan ni Kyuka si Shosho dahil sa pagiging pabaya at kawalang isipan. Kaya, inutusan niya si Shosho na tulungan si Yoki sa mga gawaing bahay para dito. Habang papalayo ang iba, umupo si Shosho sa likod ni Yoki, sinasabing mas interesado na siya ngayon sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang isa pang larawan niya na nagpaparatang, at tumitig si Yoki nang hindi makapaniwala, na pagtanto na wala na siyang takas. Samantala, umalis si Shosho na humuhuni, pinaplano na ang kanyang susunod na plano. Sa ibang lugar, isa pang squadron ang nakikipaglaban sa isang syuka at nadadaig sila. Ngunit nang malapit na silang kainin, may nag-utos sa syuka na huminto. At mula sa mga anino, lumabas ang isang halimaw na babae na nakakaramdam ng presensya ni Yoki. Sa isa pang araw, nagpasya si Kyuka na isama si Yoki sa mahiwagang portal upang bisitahin ang isa pang pangkat na nakadestino sa Yamaga City. Pagkatapos ay kumurap si Yoki sa gulat nang biglang magpakita si Kyuka suot ang kanyang casual na damit. Nagulat siya nang makita siyang hindi naka-uniforme, at sandali, hindi niya maiwasang humanga sa ganda nito. Mabilis niyang inayos ang sarili at medyo nailang na sinabing nakakapresko ang muling mapunta sa mundo ng mga tao. Ngunit sinabihan siya ni Kyuka na tamasahin ang malinis na hangin habang kayapan niya, dahil hindi magtatagal ang maikling bakasyong ito. Habang patuloy sila sa paglalakad, palihim na sumusulyap si Yoki sa kanya, kakaibang kinakabahan dahil mas maganda pa ito kaysa sa inaakala niya nang wala ang kanyang karaniwang uniforme. Nang tanungin niya kung saan niya gustong pumunta muna, hindi siya sumagot at patuloy lang sa paglakad, na naguguluhan siya. Samantala, pabalik sa dorm, hinanap ni Shosho si Yoki, ngunit nakita niya si Nei na nag-aayos ng mga gamit sa storage room. Nang tanungin niya kung saan nagpunta si Yoki, casual na ipinaliwanag ni Nei na isinama siya ni Kyuka at si Hemari ay nagpapatrolya. Nang marinig ito ni Shosho, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha nang mapagtanto niya kung anong araw na. Pagbalik sa mundo ng mga tao, dinala ni Kyuka si Yoki sa isang tahimik na sementeryo at huminto sila sa harap ng isang malaking memorial stone. Ipinaliwanag niya na ito ay nagbibigay pugay sa mga biktima ng insidente ng gas at bundok sa Oyawa kung saan minsang umatake ang mga demonyo, at kabilang sa mga demonyong iyon ay ang unicorn, ang nakatakas. Bata pa si Kyuka noon, ngunit hindi niya nakalimutan ang nangyari. Nakatayo sa harap ng memorial stone, inamin niya na ang kanyang mga karanasan dito ay bahagi ng dahilan kung bakit siya determinadong labanan ang mga demonyo. Matapos magbigay ng respeto, tumalikod siya para umalis, ngunit marahang pinigilan siya ni Yoki at iminungkahing magpahinga muna sila sandali. Itinuro niya ang isang tindahan ng parfait malapit at iginiit na dapat niya itong subukan. Noong una, nag-atubili siya,
Ngunit nang makita niya ang hitsura ng parfait, pumayag siya sa isang mabilis na pagkain. Doon, ibinahagi ni Yoki sa kanya ang tungkol sa kanyang sariling madilim na nakaraan, na ipinaliwanag na mas naiintindihan niya ang kanyang nararamdaman kaysa sa kanyang iniisip. Isiniwalat niya na nawala rin sa kanya ang kanyang kapatid na babae dahil sa pag-atake ng demonyo. Kaya alam niya ang masakit na halo ng panghihinayang at paghihiganti. Ngunit binalaan siya nito na kung ipipilit niya ng husto ang sarili, maaaring mapagod siya bago maabot ang kanyang layunin. At sa unang pagkakataon, tahimik na bumantong hininga si Kyuka at binigyan siya ng isang maliit at tunay na ngiti. Nang dumating ang parfait, kumagat siya at talagang nasiyahan dito, isang bagay na bihirang makita ni Yoki mula sa kanya. Ang panonood sa kanyang ngiti ay nagpapaalala sa kanya ng ekspresyon ng kanyang kapatid mula pa noong unang panahon, na pumukaw sa mga lumang alaala na hindi niya naharap sa loob ng maraming taon. Bago pa siya makapagsalita, tumunog ang telepono ni Kyuka na may kasamang agarang babala, at walang pag-aalinlangan, inutusan niya si Yoki na magbagong anyo upang makabalik sila sa dormitoryo sa lalong madaling panahon. Pagdating nila, inutusan niya itong magpalit, ngunit hindi inaasahang sinabihan siyang sumunod sa kanya sa halip sa kanyang silid. Doon, napagtanto ni Yoki na ito ang dapat niyang gantimpala, kung saan hinayaan siyang alisin ni Kyuka ang kanyang mga damit bago siya magpalit ng kanyang uniforme, na nagbigay sa kanya ng isang nakamamanghang tanawin na magpapasaya sa sinumang otako. Nang matapos magbihis si Kyuka, bumalik ang mod sa negosyo at dumating ang mga ulat tungkol sa maraming mga crater na nagpapakita sa mga demonyo na lumalabas mula sa kanila. Sinuri ni Ney ang lugar gamit ang kanyang kakayahang makatuklas at kinumpirma na walang mga tao sa malapit, ibig sabihin ay isang pugad ng demonyo ang lugar. Si Yoki, na buong lakas ang loob, ay naghanda habang ang pangkat ay patungo sa larangan ng digmaan. Pagdating nila, hinimok ni Yoki si Kyuka na agad na sirain ang crater, ngunit pinigilan siya nito, iginiit na hintayin muna nila ang kanyang porma sayon. Habang pinalalaki ni Shosho ang sarili sa kanyang higanteng anyo, dinurog niya ang crater na parang dinudurog ang pugad ng langgam. Sumunod si Hemari gamit ang isang barikada mula sa kanyang braso ng Gatling gun, na nag-aalis ng mga demonyong natitira. Para sa iilang nakaligtas, handa nang sumalakay sina Kyuka at Yoki. Ngunit bago pa matapos ni Kyuka ang pagbibigay ng mga utos, isang biglaang pag-atake ang dumating mula sa likuran. Nagpakita ang demonyong unicorn, at nakasakay dito ang misteryosong babaeng demonyo, na nagpaputok ng isang mapaminsalang pagsabog kay Hemari, na nagpatambo sa kanya. Agad na humakbang si Kyuka at humingi ng mga sagot, at mahinahong ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang isang taong namumuhi sa puwersa ng depensa ng demonyo at gumamit ng sarili niyang mahiwagang pitch, na nagbigay sa kanya ng napakalaking kapangyarihan. Sinimulan niya ang isang mabangis na labanan kay Kyuka, na madaling napantayan ang kanyang lakas at bilis. Sa kalagitnaan ng laban, casual na binanggit ng babae ang kanyang gwapong nakababatang kapatid at sinabing hinahanap niya ito nang lumapit sa kanya ang isa pang demonyo. Tinitigan niya ito ng may matinding galit kaya't natigilan si Yoki, dahil ang nakakasawi na ekspresyon na iyon ay nakapagpaalala sa kanya ng kanyang kapatid na babae. Habang nagpapatuloy ang labanan, kinutya ng babae ang koponan ni Kyuka, na sinasabing wala silang alam tungkol sa tunay na kapangyarihan ng mundo ng mga demonyo. Ngunit pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Yoki, at nang magtama ang kanilang mga mata, may kumurap sa pagitan nila. Ang sandaling iyon ng pagkagambala ay nagbigay daan kay Kyuka na sumugod, na hinayla si Yoki palabas ng pagkakahawak ng babae. Sa halip na tapusin ang laban, umatras ang misteryosong babae kasama ang kanyang unicorn. Galit na galit, inutusan ni Kyuka si Yoki na habulin siya, ngunit tumanggi ito at piniling tulungan ang mga sugatang sina Hemari at Shosho. Nang makita silang walang malay, napagtanto ni Kyuka na dapat niyang unahin ang kanilang kaligtasan at atubiling itinigil ang paghabol. Pagbalik sa dormitoryo, ginamo sina Hemari at Shosho para sa kanilang mga pinsala. Habang nakasara ang mga pinto, ginawa ni Kyuka ang gantimpala ni Yoki, at ginamit niya ang kanyang mga paa para pasayahin siya habang tinutokso siya, marahang hinahaplos ang mukha nito gamit ang kanyang mga daliri sa paa habang pinag-uusapan niya ang misteryosong babaeng demonyo. Inamin niya na hindi pa siya nakakakilala ng katulad niya.
Si Yoki, na sinusubukan pa ring gumaling, ay nagsabing ang babae ay mukhang nakakagambala sa kanyang kapatid na babae, na nawala matapos ang pag-atake ng demonyo ilang taon na ang nakalilipas. Inisip ni Kyuka na maaaring naghahanap ang babae ng sarili niyang kapatid, na maaaring magpaliwanag sa kanyang reaksyon nang makita si Yoki. Kalaunan, naghanda si Yoki ng hapunan, malalim pa rin ang iniisip tungkol sa posibilidad na ang babaeng demonyo ay maaaring tunay na kanyang nawawalang kapatid. Naputol ang kanyang pag-iisip ng bahagyang pinagalitan siya ni Ney dahil sa pagpapakulo ng kaldero, ngunit hindi siya nanatiling galit, at sa halip ay taos-puso siyang nagpasalamat sa pagtulong sa labanan at nangakong susuportahan siya sa anumang paraan na kaya niya. Ngumiti si Yoki at binigyan siya ng katiyakan, tinawag siyang mabait at sinabing huwag mag-alala. Samantala, sa kaharian ng mga demonyo, ang misteryosong babae, si Oba, ay nag-uulat sa kanyang pinuno habang ang isang babaeng maikli ang buhok na nagngangalang Coco ay ginagamot ang kanyang mga sugat sa pamamagitan ng pagdila sa mga ito upang gumaling. Alam na ni Oba ang katotohanan na si Yoki ay tunay niyang kapatid. Ngunit ang nakakalito sa kanya ay kung bakit siya nakipag-alyansa kay Kyuka at sa mga mangangaso ng demonyo. Pagbalik sa dorm, naligo si Yoki nang biglang magpakita si Shusho sa likuran niya, naganap ng nakabawi, at nagpasalamat sa pagliligtas. Pabiro niyang sinabi sa kanya na huhugasan niya ang likod nito. At nang tumanggi si Yoki, sinabi niya sa kanya na hindi siya dapat lumingon. Dahil sa kalagayan niya, dapat na lang niyang tanggapin ito. Nang simulan niyang hugasan ang likod nito, inakala niyang nakasuot ito ng swimsuit. Ngunit nang sa wakas ay lumingon siya, sinalubong siya ng napakagandang asset nito. Dahil sa pagkataranta, tumakbo palabas ng banyo si Yoki, para lamang dumiretso kay Hemari, na nagkataong tinatanggal ang kanyang mga plot armor. Sa eksaktong sandaling iyon, natigilan siya, pagkatapos ay nag-transform bilang isang nagngangalit na halimaw, handang durugan si Yoki. Bago pa man sumiklab ang kaguluhan, biglang bumukas ang isang portal sa pasilyo, at dalawang miyembro ng Squad 6, sina Tinka at Yok-iho, ang lumabas at agad na sinimulang kulitin si Yoki dahil sa pagiging bagong alipin ng ikapitong squad. Habang tinatanong si Kyuka, umupo sila kasama ang squad ni Kyuka, at agad na tinanong ni Kyuka kung bakit sila nagpakita sa kanilang dorm. Diretso si Tinka sa punto, at ipinaliwanag niya na narito siya dahil naglabas ang headquarters ng agarang babala na isang demonyong nagbabalat kayo bilang isang tao, isang may napakalaking lakas, ang nakakawala. Inutusan ng mga nakatataas ang lahat ng squad na makipagtulungan kung sakaling may mangyari pang isa pang insidente. Bago pa man maintindihan ni Yoki ang balitang ito, ibinaling ni Yok-iho ang kanyang matalas at nakakabahalang mga mata sa kanyang nakababatang kapatid na babae, si Hemari, at sinimulan siyang kutsain. Kinutsa niya si Hemari dahil nawalan siya ng malay noong huling misyon, sinasabing pinahiya niya ang pamilyang Izuma at lahat ng konektado rito. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, nanginginig sa galit, ngunit bago pa man siya sumabog, sumabad si Kyuka. Binanggit niya na narinig na niya ang tungkol sa Squad 3 na inaatake ng 2 beses ng iisang malataong demonyo, at binigyang diin niya na kinakailangan ang pagtutulungan. Gayunpaman, malayo pa sa pagtatapos si Yok-iho, at nagpakawala siya ng isang malamig at mapangutsyang tawa at itinuring si Hemari na walang silbing basura para sa kanyang sariling koponan. Tumaas ang pagkainis ni Hemari, ngunit agad na napansin ito ni Kyuka at humakbang sa pagitan nila bago pa man masira ng tensyon ang misyon. Nagmungkahi siya ng isang tunggalian sa pagitan ng dalawang pangkat upang husgahan ang kanilang kasalukuyang lakas. At si Tinka ay nagpakawala ng isang sadistikong ngiti dahil malinaw niyang nagustuhan ang ideya, at pumayag siyang bumalik kasama ang kanyang buong pangkat para sa hamon. Pagkaalis ng Squad 6, humarap si Hemari kay Kyuka ng may desperado at determinadong ekspresyon. Walang pag-aalinlangan, humingi siya ng tulong at humingi ng pahintulot na gamitin si Yoki para sa pagsasanay. Pumayag si Kyuka, ngunit binalaan siya na ang pagkapanalo ay mangangailangan ng lakas, disiplina, at sakripisyo. Tumanggo si Hemari ng matatag at tahimik, na nagpapahayag na handa niyang itulak ang kanyang sarili hanggat kinakailangan. Kalaunan, hinayla niya palabas si Yoki upang simulan ang pagsasanay. Ipinaliwanag niya na ang kanyang kakayahan ay batay sa pag-aaral dahil sa pamamagitan ng pagmamasid, pagkopya, at pag-aayos ay maaari niyang gayahin ang iba pang mga pamamaraan.
At ang kanyang layunin ngayon ay pag-aralan at mamaster ang kapangyarihan ni Kyuka. Ang dalawa ay tumungo sa isang kalapit na layer ng demonyo upang magsanay, at hinawakan ni Yoki si Hemari, na nag-udyok sa kanyang pagbabago. Ngunit sa pagkakataong ito, ang anyo ay lumabas ng iba. Bagamat kulang sa lakas ni Kyuka ang bagong anyo ni Yoki, mas mabilis pa rin siyang bumibilis. Gayunpaman, nakakaramdam siya ng pag-asa habang pinapanood siyang gumalaw, dahil ang bilis nito ay nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa na maaari talaga siyang magkaroon ng pagkakataon laban sa kanyang kapatid. Nang matapos ang kanilang pagsasanay, pareho silang pagod na pagod, at bigla na lang ipinakita ni Hemari ang kanyang plot armor, na ikinagulat niya ng husto. Sinabihan niya si Yoki na mabilis na umiwas ng tingin, ngunit natigil sa posisyong iyon ng ilang segundo. Ipinaliwanag ni Yoki sa kanya na ang kapangyarihan ni Kyuka ay may kasamang sistema ng gantimpala, at kung walang reward, ang kanyang halimaw na anyo ay hindi mananatiling matatag. Dahil sa pangangailangan, atubiling pumayag si Hemari na ibigay sa kanya ang kanyang gantimpala at sinuffocate siya gamit ang kanyang asset. Pagkatapos, casual na iminungkahi ni Yoki na subukang lumipat sa ibang kakayahan, ngunit gumanti si Hemari, ipinaalala sa kanya na hindi ito isang bagay na malaya niyang mababago. Ipinaliwanag niya na ang kanyang kapangyarihan ay nakasalalay sa compatibility at hindi maaaring palitan dahil lang sa gusto niya. Bumulong si Yoki ng malalim tungkol sa kanyang sistema ng gantimpala na nakakaabala, ngunit hindi niya ito pinansin at nagbukas tungkol sa kanyang tunay na motibasyon. Ipinaliwanag niya na siya ay nagmula sa respetadong pamilyang Azuma na kilala sa pagpapalaki ng mga makapangyarihang mandirigma sa loob ng maraming henerasyon, ngunit kumpara sa kanyang mga kapatid na babae, siya ang palaging nakikitang mahina. Ang pagkabigo na sumisira sa kanilang reputasyon, at ang mabigat na pressure na iyon ang nagtutulak sa kanya na magtrabaho ng mas matindi kaysa sa sinuman. Nang marinig ang kanyang katapatan, tumigil si Yoki sa panunukso at tahimik na tumango. Lamambot ang kapaligiran sa pagitan nila, at nangako siyang tutulungan siya, ngunit habang pinipigilan lamang ang kanyang ego. Nagpatuloy sila sa pagpaplano hanggang sa kalaliman ng gabi, at pinag-usapan nila ang kakayahan ni Yokiho, na nagpapahintulot sa kanya na ibaluktot ang oras. Samantala, sa malayo, biglang tumigil si Yokiho sa pag-uusap sa kalagitnaan ng paliligo na parang nararamdaman niya ang determinasyon ni Hemari, at ninanamnam niya ang ideya na durugan muli ang kanyang kapatid. Kinabukasan, dinala ni Hemari si Yoki para sa mas mahigpit na pagsasanay, at ibinahagi niya ang kanyang ideya na ang manipulasyon ng oras ni Yokiho ay sumusunog ng napakalaking lakas, at kung mapipilit nila siyang gamitin ito ng madalas, makakagawa sila ng pagkakataon. Itinuro rin niya ang hindi pangkaraniwang pose ng pag-charge ni Yokiho tuwing siya ay nagpapalakas, isang kahinaan na maaari nilang samantalahin. Iminungkahi ni Yoki na ituon ang pansin sa bilis upang mabawasan ang pagkakataon ni Yokiho na ma-activate ang kakayahan nito, at sumang-ayon si Hemari at sinabihan siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa kanyang mga binti. Doon, mas bumibilis ang kanyang mga galaw, ngunit nawala ng epekto ang kanyang mga atake. Pagkatapos, nang matapos ang pagbabago, marahang tinapik ni Hemari ang kanyang ulo, ipinapakita na nakikita niya ang kanyang pag-unlad habang ipinapaalala sa kanya na mayroon pa siyang mahabang landas sa hinaharap. Kalaunan, lumipat sila sa ibang lugar para sa susunod na yugto ng pagsasanay. Ngunit sa pagkakataong ito, pumasok si Kyuka upang magbigay ng gabay. Itinuro niya sa kanya na ang pakikipaglaban kay Yoki ng direkta ay mas epektibo kaysa sa pagkilos mula sa malayo, at agad niyang napagtanto. Sinunod ang payo, umakyat si Hemari sa likod ni Yoki upang gabayan siya, at ang kanyang lakas ay lumakas ng husto. Ang kanilang mga atake ay naging mas matalas, mas mabilis, at mas koordinado. Araw-araw, nagsasanay sila ng walang tigil, pinaperpekto ang kanilang paggalaw hanggang sa ang kanilang tiyempo ay tumutugma ng walang kamali-mali. Ang bawat matagumpay na sesyon ay nagtatapos sa pagtanggap ni Yoki ng kanyang karaniwang mga gantimpala, at hindi siya kailanman nagreklamo kahit isang beses. Sa wakas, dumating ang araw ng tunggalian. Maagang nagpakita ang Squad 6 kasama sina Tinka, Yokiho, at si Hera. Pagkatapos, habang naliligo sina Hemari at Shusho bago ang laban, casual na nadulas si Sehera sa tubig at agad na nakatulog, na ikinagulat nilang dalawa. Pagkatapos, lumabas si Hemari, ngunit pinigilan siya ni Yokiho. Yumuko ang kanyang ate at kinutya siya,
at sandaling bumagsak ang kumpiyansa ni Hemari. Ngunit dumating si Yoki sa tamang oras at ang kanyang matatag na tingin ay nagbigay katiyakan sa kanya na lumakas na siya. Sa labas ng dorm, nagpakita si Gina ng Squad 10 bilang itinalagang hurado. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at lumikha ng isang napakalaking pananggalang na harang sa paligid ng arena upang matiyak na walang sinuman ang magdurusa sa mga nakakasawi na pinsala. Nagsimula ang tunggalian, at simple lang ang panuntunan. Patuloy na lumaban hanggang sa hindi na makapagpatuloy ang isang tao or sumuko. Una si Yokiho, naghagis ng mas maraming pang-iinsulto, lubos na kumbinsido na mananalo siya. Ngunit ginamit ni Hemari ang kanyang kumpiyansa laban sa kanya. Sa pamamagitan ng pinabilis na bilis ni Yoki, naglunsad sila ng isang sorpresang pag-atake sa simula pa lang, na ikinagulat ni Yokiho. Gayunpaman, walang takot na ngumiti si Yokiho. Biglang umikot ang oras habang pinapagana niya ang kanyang kakayahan, agad na ni-reset ang field, ngunit naghanda para sa sandaling ito. Dahil inaasahan ang pagbabago ng oras, agad siyang nagpalit ng direksyon, inilipat ang kanyang estratehiya sa kalagitnaan ng paggalaw. Kasama si Yoki, inihanda niya ang sarili na harapin ang kasanayan ni Yokiho sa pagbabaluktot ng oras. Kanina, dahil sa pangangailangang matuto ng anumang bagay tungkol sa kanyang kapatid, tinanong niya si Sehera kung nagsasanay ba ang kanyang kapatid. Si Sehera, gamit ang kanyang karaniwang inaantok na ekspresyon, ay casual na isiniwalat na hindi man lang nag-abala si Yokiho na magsanay. Sinabi niya na si Yokiho ay kumikilos ng walang inaalala na parang walang anumang pagsisikap ang kailangan niya sa tunggalian. Nagkomento si Shosho na malamang na hindi siya sineryoso ni Yokiho, at ang pahayag na iyon ay tahimik na nagpapalakas ng motibasyon ni Hemari na talunin siya kahit ano paman. Nang magsimula ang tunggalian, agad na inilunsad ni Hemari at Yoki ang sikretong estratehiya na kanilang pinag-aralan sa loob ng ilang araw. Mabilis na lumunsad si Yoki pataas sa kalangitan, at nanatiling kalmado at may kumpiyansa si Yokiho, itinaas ang kanyang binagong baril habang naghahanda siyang gamitin ang kanyang natatanging kakayahan, planong i-rewind ang oras at kontrolin ang laban. Ngunit inaasahan na niya ang sandaling ito. Sa sandaling kinuha ni Yokiho ang kanyang posisyon sa pag-aim, ibinaling ni Hemari ang direksyon ni Yoki sa ere, na nagpabagsak sa kanya. Bigla ang paggalaw kaya't tinamaan nila si Yokiho ng maayos, na direktang tinamaan siya. Kahit na tinamaan, walang pag-aalinlangang tumugon si Yokiho. Ibinalik niya ang oras upang maalis ang pinsala at pinag-aralan siyang mabuti, handa para sa anumang susunod na mangyayari. Sa pagkakataong ito, sinubukan niyang gamitin ang kanyang time stop, planong i-freeze ang buong larangan ng digmaan at tapusin ang laban ng may labis na kalamangan. Gayunpaman, nang bumalik ang oras, sina Yoki at Hemari ay nasa labas na ng kanyang saklaw. Ang nasayang na enerhiya ay nakakairita sa kanya, na siyang eksaktong gusto ni Hemari. Gamit ang mas mataas na bilis ni Yoki, kinokontrol ni Hemari ang kanilang paggalaw sa mabilis at hindi mahuhulaan na mga pagsabog, na pinipilit si Yokiho na umikot, sumubaybay, at mag-aim ng paulit-ulit. Ang patuloy na paggalaw ay sumisira sa ritmo ni Yokiho, na nagpapahirap sa kanya na mahulaan ang kanilang susunod na pag-atake. Ang determinasyon ni Hemari ay lalong lumalakas, at nararamdaman ni Yoki ang kanyang pangako sa pamamagitan ng kanilang koneksyon, na lalong nag-uudyok sa kanya. Ang kanilang taktika ay nakasalalay sa kalituhan at maling direksyon, na lumilikha ng walang katapusang paggalaw na may kasamang mga pag-atake mula sa mga anggulong hindi inaasahan ni Yokiho. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanyang kapatid sa loob ng maraming taon, kinikilala ni Hemari ang lahat ng banayad na poster at tindig na ginagamit ni Yokiho upang paganahin ang kanyang mga kakayahan. At ang pagsasamantala sa mga gawin na iyon ay nagbibigay daan sa kanya na itulak ang labanan pabor sa kanya. Ngunit si Yokiho ay hindi kailanman naging pabaya, dahil ang pagtatago sa likod ng kanyang baluktot na katahimikan ay isang mas malakas na pamamaraan. Ibinunyag niya ang kanyang nakatagong kakayahan, ang prime time. At gamit ang kapangyarihang ito, dramatikong pinalawak niya ang kanyang kontrol sa oras, Fridays ang lahat ng higit sa 5 buong segundo. Sa tahimik na sandaling iyon, inayos ni Yokiho ang kanyang mga tira at nagpaputok ng 2 beses. Ang isa ay nakatutok kay Yoki, ang isa naman ay kay Hemari. Nang muling damaloy ang oras, pareho silang bumagsak, hindi nakapag-react sa pag-atake na hindi nila inaasahan. Sandaling nagtagumpay si Yokiho,
Ngunit malaki ang naging epekto sa kanya ng primetime dahil nauubos ang kanyang enerhiya, humihina ang kanyang postura, at bumagal ang kanyang mga galaw. Samantala, si Hemari ay nayanig at halos sumuko na nang marinig niya si Yoki na hinimok siyang magpatuloy, na itinuturo na si Yok-iho ay ganap ng nanghihina. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata at nakita ang katotohanang napansin niya. Habang unti-unting dumadaloy ang natitirang lakas ni Yoki sa kanilang bigkis, itinulak niya ang sarili pabalik sa kanyang mga paa. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit ayaw masira ng kanyang kalooban, at sa unang pagkakataon, hindi siya nakatayo bilang mahinang kapatid, kundi bilang isang taong may sariling determinasyon at tiwala ni Yoki. Naghanda si Yok-iho ng isa pang bala, napalitan ang kanyang pamilyar na tindig, ngunit binago ni Hemari ang kanyang taktika. Sa halip na manatiling nakasakay kay Yoki, tumalon siya sa gitna ng kanilang pagsalakay, nawala sa paningin ni Yok-iho, si Yok-iho ay bigla na lang nagpaputok, ngunit walang tinamaan. Kasabay nito, nagpakita si Hemari mula sa ibaba at nagpaputok ng isang malinis na bala direkta sa leeg ni Yok-iho bago pa siya makariyak, at ang tama ay lumapag ng perpekto. Napaatras si Yok-iho, kumalat ang gulat sa kanyang mukha bago siya tuluyang bumagsak sa sahig ng arena. Agad na naghiyawan sina Shusho at Nei, sumigaw ng tuwa sa tagumpay ni Shusho, habang tahimik na pinapanood ni Kyuka, ipinagmamalaki ang kahangahangang estratehiyang nagawa niya. Samantala, kinilala ni Tinka ang husay sa likod ng panalo at pinayuhan si Sehera na gamitin ang pagkatalo ni Yok-iho bilang pagkakataon upang lumakas. Pagkatapos, mabilis na pinagaling ng referee ang mga nasugatang mandirigma. At nang magising si Yok-iho, nakita niya ang mga lumang alaala ng pagbagsak nito dahil sa labis na pagsasanay, ang kanyang determinasyon ay napagkamalan na parang pagiging bata. Nakita mismo ni Yok-iho ang paglaki ng kanyang kapatid, marahang binati niya si Hemari, inalok siya ng pagkakataong bumalik sa pamilya bilang kapantay. Ngunit nanindigan si Hemari, at tumanggi, sinabing ang kanyang tunay na tahanan ay kasama ang kanyang koponan. Ang kanyang mga salita ay mas tumama kay Yok-iho kaysa sa inaakala niya. Ngunit tahimik siyang inalo ni Sehera at Tinka, na nauunawaan na ang kanyang pagmamalaki ay nagtatago ng mas malalim na damdamin na bihirang ipakita. Pagbalik sa dorm, kumalma ang lahat. Umiinom si Hemari pagkatapos ng panalo nang lumapit si Yoki para uminom din. Bigla niya itong hinayla palapit at kinas ng malalim, pinagsaluhan ng malamig na tubig sa pagitan ng kanilang mga labi, at ang matamis at maayos na pakikipagbuno sa dila ang naging tahimik niyang gantimpala sa kanya sa pagsuporta sa kanya sa buong laban. Sa ibang lugar, pinag-usapan ni Yok-iho at Tinka ang tunggalian, at pinagalitan siya ni Tinka dahil sa pagmamaliit sa kanyang kalaban. Kinilala ni Yok-iho na ang kakulangan ng hilaw na kapangyarihan ni Yoki ang nagpahaba sa laban, ngunit inamin niya na ang matalinong koordinasyon sa pagitan nila ay nakaagaw ng kanyang atensyon. Samantala, hinanap ni Shusho ang dalawa, ngunit natagpuan lamang sina Hemari at Yoki, na nasa gitna pa rin ng isang madamdaming sesyon, mahigpit na nagyakapan matapos ang emosyonal na tindi ng labanan. Pagkatapos ay si Sehera naman ang haharap kay Shusho sa susunod na laban. Ngunit sa kabila ng pananggalang ni Gina, na nakatago mula sa mga mata ng puwersa ng depensa ng demonyo, ang mga makapangyarihang demonyo ay maingat na pinapanood ang eksena, naghihintay sa kanilang sandali. Sa paglapit ni Sehera upang harapin si Shusho, ang parehong mandirigma ay lubos na umaasa sa hilaw na pisikal na lakas, at ang tensyon ay lumalakas sa sandaling magsimula ang laban. Bumabilis ang tibok ng puso ni Shusho, tumataas ang kanyang motibasyon, hindi lamang upang manalo, kundi upang mapabilib si Yoki. Sa panunood mula sa gilid, sinabi niya sa kanyang sarili na ibibigay niya ang lahat ng mayroon siya. At mula sa simula, nagpasya silang lumaban gamit lamang ang kanilang mga kamao. Ang malalakas na suntok ni Sehera na hinaluan ng kanyang nakakagulat na bilis ay nagpapahirap sa kanya, habang ang matayog na laki at brute force ni Shusho ay nagbibigay sa kanya ng isang makapangyarihan na presensya. Ngunit si Sehera, dahil sa kanyang mahinang tibay at tamad na gawi, ay mabilis na nagsimulang mapagod. Napagtanto ni Sehera na hindi niya kayang magtagal sa laban, inanunsyo niya na ilalabas niya ang kanyang tunay na kakayahan, ang Crazy Ship. Dahil sa tuwa sa hamon, sinimulan ni Shusho ang kanyang sariling pagbabago sa pamamagitan ng paggamit ng paradigm shift, na nagpalaki ng husto sa kanyang katawan. Nagliwanag ang mga mata ni Sehera sa pananabik,
at ang kanyang enerhiya ay tumaas habang papasok siya sa Crazy Ship Phase 3, isang anyo na nagpapalakas sa kanyang lakas at bilis. Nang itulak siya ni Shusho sa lupa gamit ang isang malakas na suntok, agad na nag-counter si Sahara, na nagbigay ng isang matalim na atake sa mukha ni Shusho. Ginamit niya ang pinalaking anyo ni Shusho para sa kanyang kalamangan, na ginagawang madaling target ang kanyang malaking katawan. Bigla, sumabog ang mga tallest na bato mula sa ilalim ng sahig ng arena, na nagtulak kay Shusho na mawalan ng balanse. Sinamantala ni Sahara ang pagkakataong ito upang magpatama ng isang mapaminsalang suntok sa kanyang tiyan, na nagpabagsak sa kanyang likod. Pinanood ni Yoki nang may matinding takot ang pagbagsak ni Shusho, ngunit itinulak niya ang sarili, ayaw sumuko. Ngumisi si Sahara, ngunit alam ni Shusho na malayo pa sa tapos ang laban na ito. Bumalik sa kanyang isipan ang kanyang mga kaklase, tinutokso siya tungkol sa pag-ibig, sinasabi sa kanya na balang araw ay maiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng lumaban para sa isang taong gusto niya. Hindi niya ito pinansin noon, ngunit ngayong nasasaktan at determinado, sa wakas ay naunawaan niya na gusto niyang makita ni Yoki ang kanyang lakas at masaksihan ang kanyang tagumpay. Kaya, sinenyasan ni Sahara si Shusho na lumiit upang mapabuti ang kanyang paggalaw. Ngunit hindi pinansin ni Shusho ang mungkahi ng may malakas na angle. Lumaki pa siya ng mas malaki kaysa sa isang Elbaf giant at tumilapon pataas bago bumagsak na parang isang nahuhulog na meteorite. Sinubukan siyang pigilan ni Sahara, ngunit nahawakan siya sa kalagitnaan ng paggalaw at nadurog sa lupa habang idinidiin siya ni Shusho sa ilalim ng kanyang napakalaking katawan. Sandaling tila natalo si Sahara habang ang kanyang katawan ay nakahiga ng mahina sa sahig ng arena. Senadoryoso ni Shusho si Gina na simulan ng pagbibilang, ngunit bago lumabas ang unang numero sa bibig ni Gina, ang katawan ni Sahara ay biglang gumalaw ng hindi natural. Halos nakapikit ang kanyang mga mata, wala na ang kanyang malay, ngunit ang kanyang tindig ay nagbago sa perpektong anyo. Nakatitig si Yoki, natigilan, habang si Yokiho ay nakangiti lamang, naiintindihan na ang nangyayari. Ipinaliwanag niya na ang nakatagong kapangyarihan ni Sahara ay gumana nang mawalan ng malay ang kanyang katawan habang gumagana pa rin ang kanyang kakayahan. Kumilos ng husto ang kanyang mga likas na ugali, na lumikha ng isang mabangis at hindi mapigil ang estado. Sumugod si Sahara ng may nakakatakot na kapangyarihan, sunod-sunod na atake ang dumaan sa isang malabong direksyon. Sinubukan ni Shusho na ipagtanggol ang sarili, ngunit ang mabangis na pagngangalit ni Sahara ay nanag sa kanya hanggang sa siya ay bumagsak, hinihingal at hindi na makapagpatuloy. Natapos ang laban at si Sahara ang nanalo. Nagmadali si Gina upang pagalingin si Shusho, ngunit ang nakapagpapagaling na enerhiya ay pamunit sa damit ni Shusho, dahilan upang tumalbog ng maluwag ang kanyang malambot na asset. Mabilis siyang tinakpan ni Nei habang hinimok ni Kyuko si Shusho na umatras sa gilid at magpahinga habang sinusubukan niyang manatiling kalmado. Nang makaalis na ang mga tao, bumuhos ang kanyang emosyon, kaya nagtago siya sa kanyang silid, pinipigilan ang pag-iyak, dahil ang pagkatalo sa harap ni Yoki ay mas masakit kaysa sa gusto niyang aminin. Nang kumatok si Yoki at inalo siya, sinabihan niya itong kalimutan na ang laban, ngunit ang mga taos-pusong salita nito ay nanatili sa kanyang puso dahil naniniwala siyang malakas ito, na mahusay siyang lumaban, at muntik na siyang manalo. Sa pagnanais na lunurin ang hapdi ng pagkatalo, hiniling niya kay Yoki na ipikit ang kanyang mga mata. Nang gawin niya ito, yumuko siya at marahang kinas ito, hinihingal ang hininga nito. Hindi siya nagpaliwanag, ipinahiwatig lamang niya na gusto niyang palitan ang kanyang kalungkutan ng isang bagay na hindi malilimutan. Sa labas, sinuyod ni Nei ang lugar, ngunit walang naramdamang kakaiba sa una, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang dalawang misteryosong babae sa isang malayong bangin. Isa sa kanila, na may mahabang itim na buhok, ang direktang nakatitig sa kanya. Naramdaman ni Nei na sinakop ng isang dayuhang presensya ang kanyang isipan, isang nakakakilabot na babala ang umalangaw sa loob ng kanyang ulo. Ilang sandali pa, lumabas ang mga demonyo mula sa mga anino, nagkukumpulan patungo sa arena. Itinaas ni Gina ang kanyang harang, tiwala sa tibay nito. Ngunit lumala ang sitwasyon nang humakbang pasulong ang isang matangkad na Shuka, at sa isang malakas na atake, nabasag nito ang buong kalasag. Agad na tinapos ni Kyuka ang tunggalian. Nang mapagtanto na totoo ang banta, mabilis na sinamahan ni Tenka sina Gina at Nei sa ligtas na lugar habang ang iba ay naghahanda para sa labanan.
Si Shosho, naganap na gumaling, ay bumalik sa labanan kasama si Sahara. Sinugod ni Hemari ang humanoid na demonyo, ngunit pinaalis siya nito, sinasabing hindi siya ang target. Tumanggi siyang pakawalan ito at umatake, ngunit pinasabog siya nito ng kidlat. Itinulak siya ni Yokiho palayo bago tumama ang pangalawang atake at pinangunahan ang komprontasyon. Nakilala ni Hemari ang kanyang intensyon at umatras upang muling makipagtulungan kina Kyuka at Yoki. Magkasama, silang tatlo ay bumuo ng isang estratehiya upang gawing trump card si Yoki. Pinagsama niya at ni Kyuka ang kanilang kapangyarihan sa kanya, na nagdulot ng isang bagong pagbabago. Sumikat ang katawan ni Yoki sa enerhiya, ang kanyang bilis ay biglang tumataas, ang kanyang lakas ay lumakas hanggang sa siya ay maging isang bagay na higit pa sa tao, ang Warlord. Sa ibang lugar, nakipaglaban si Yokiho sa tabi ni Tinka, ang pinuno ng Squad 6, laban sa humanoid na demonyo. Habang tumitindi ang laban, paulit-ulit siyang iniligtas ng liksi ni Yokiho, ngunit mabilis na umangkop ang demonyo. Isang malakas na pagsabog ang Sum-Ira sa larangan ng labanan, na pumutol sa braso ni Yokiho at Sum-Ira sa kanyang kakayahang tindig. Balot ng sakit ang kanyang katawan, ngunit tumanggi siyang bumagsak. Kaya, gamit lamang ang kanyang mga binti, muling itinayo niya ang kanyang tindig, na nagbigay daan sa kanya na baligtarin ang oras at ibalik ang kanyang braso. Napakalaki ng gastos, nauubos ang halos lahat ng natitirang enerhiya niya at iniiwan siyang mahina. Naghanda ang demonyo ng isa pang malakas na pagsabog, ngunit bago pa man ito lumapag, humakbang si Tinka paarap. Taglay ang mahinahong ngiti at tahimik na katiyakan, isiniwalat niya ang larangan ng mga nahulog na demonyo sa likuran niya. Malinaw na ang lugar ngayon, naiwan na lamang si Tinka kasama ang humanoid na demonyo. Tiningnan nito si Tinka at ang puwersa ng depensa ng may lubos na pagkasuklam, kumbinsido na sila ay masyadong mahina para makahabol. Sa pamamagitan ng isang kidlat, naglunsad ito ng isang mabangis na pag-atake, na napilitan si Tinka na umiwas sa pamamagitan ng paglusot sa isa sa kanyang mga portal. Nagpakita siya sa likod ng nilalang at nagbigay ng isang matalas at mataas na sipa, ngunit madali nitong naiwasan ang atake at gumanti ng isang malakas na pagsabog. Muling nakawala si Tinka, gamit ang kanyang mga portal ng may katumpakan, at tinawag ang isang maliit na itim na butas na nagawang saktan ang demonyo. Sa galit, pinakawalan ng nilalang ang buong lakas nito sa isang mapaminsalang atake, ngunit muling nagpakita si Tinka sa likod nito at sinuntok ang mukha nito, na nagpalipad dito pataas. Gamit ang kanyang black hole sa pinakamataas na kapasidad, tuluyan niyang nilamon ang demonyo, binura ito sa isang iglap at tinapos ang laban ng kasing bilis ng pagsisimula nito. Mula sa malayo, namasdan ito ni Yoki at ng iba pa ng may pagkamangha. Napuno sila ng pagmamalaki, ngunit tahimik ding nakaramdam si Yoki ng takot sa napakalaking kapangyarihan ni Tinka. Ang mas ikinagulat niya ay ang ambisyon ni Kyuka, na naglalayong maging pinuno sa lahat ng commander, kabilang ang isang taong kasing lakas ni Tinka. Binaliwala niya ang kahirapan, na nagbigay inspirasyon kay Yoki nang mapagtanto niya na gusto rin niyang maging bayani sa Mado. Pagkatapos ng labanan, nagtipon ang koponan para sa isang maikling pagpupulong, at iniulat ni Nei na may isa pang demonyo na nakakawala pa rin, ngunit hindi niya ito mahanap kahit na mas mahusay ang kanyang paningin. Wala ring nakitang lead si Hemari, at iminungkahi ni Shosho na maaaring nabura ng black hole ni Tinka ang anumang mga palatandaan. Humingi si Nei ng paumanhin, ngunit pinuri siya ni Kyuka at Tinka, na ipinaalala sa kanya na natagpuan niya ang dalawang demonyo bago ang pag-atake, na pumihil sa isang pagtambang. Pinupuri ni Tinka si Yoki para sa lahat ng naiambag niya sa laban. At maging si Gina, na nakasaksi sa kanyang pagganap, ay sa wakas ay inamin na karapat-dapat siyang kilalanin at humingi ng kanyang pirma. Malapit, pinasalamatan ni Hemari si Yokiho sa pagliligtas sa kanya sa labanan, ngunit si Yokiho, na puno ng pagmamalaki, ay pabirong sinabihan siyang bumalik sa pamilya. Tumanggi siya gaya ng dati, naiwan si Yokiho na nagrereklamo sa likuran. Pagkatapos ay sumang-ayon sina Tinka at Kyuka na tawagin ang kanilang naunang laban bilang tabla, at nagpasya ang lahat na umuwi. Nang gabing iyon, naligo si Yoki, at sumama sa kanya sina Hemari at Kyuka, na hinugasan siya ng marahan bilang gantimpala sa kanyang pagsisikap. Diniinan ni Kyuka ang likod niya, minamasahe siya habang nagtatanong tungkol sa kanyang pagkapagod.
Inamin ni Yoki na naubos ang kanyang lakas sa laban matapos niyang hawakan ang pinagsamang kapangyarihan ng dalawang babae. Kalaunan, iginuhit ni Ney ang dalawang demonyong tao na nakita niya kanina, at ang kanyang mga drawing ay nagpapakita sa kanila na mas cute kaysa sa katotohanan, na nag-iwan kay Yoki na natigilan. Bumulong si Hemari na malapit nang maglabas ang punong himpilan ng mga wastong sketch. Ngunit gayunpaman, naramdaman ni Kyuka na ang dalawang halimaw na ito ay naiiba sa anumang nakaharap nila noon. Nang gabing iyon, nakahiga si Yoki sa kanyang silid at iniisip ang misteryosong demonyong kahawig ng kanyang kapatid, kung bakit hindi na ito muling nagpakita, at kung kabilang ba siya sa isang hiwalay na paksayon. Nawala sa pag-iisip, kalaunan ay nakatulog, hindi alam na kalaunan, tahimik na pumasok si Tinka sa kanyang silid na may dalang isang lihim na misyon. Pagkalipas ng ilang araw, binisita ni Yoki, Kyuka, at si Hemari ang dormitoryo ng Squad 6. Mainit silang tinanggap ni Tinka at hiniling sa kanya na makipagkita sa iba pang mga miyembro habang pinag-uusapan niya ang estratehiya kay Kyuka. Pagkatapos ay humingi siya ng tulong kay Yoki sa mga gawaing bahay, at pumayag ito. Laking gulat niya nang mas malinis ang dorm ng Squad 6 kaysa sa Squad 7, kaya't ang tanging naiwan sa kanya ay ang paglalaba, partikular na ang paglalaba ng mga panlaban ng babae sa plot armor. Sinubukan niyang manatiling kalmado, ngunit ang kahihiyan ng bumalot sa kanyang mukha sa buong oras. Pagkatapos, naghatid si Yoki ng isang pakete sa kwarto ni Yokiho. Ngunit nang hindi ito tumugon sa kanyang pagkatok, tahimik siyang pumasok sa loob. Halos mabulunan siya sa kanyang nakita, dahil ang kwarto ay puno ng mga larawan ni Hemari, mula sa maliliit na frame hanggang sa malalaking posterya na nakatakip sa mga dingding. Nainig, inilagay niya ang pakete sa isang mesa at mabilis na lumabas. Sa sala, natagpuan niya si Sehere na natutulog sa sopa, at sinubukan niyang takpan ito ng kumot, ngunit likas na hinayla siya ni Sehere papasok upang maging unan niya, bilang isang bihasang wrestler. Nakulong siya ni Sehere sa pagitan ng kanyang mga binti, na iniwan siyang naguguluhan sa pagitan ng discomfort at kasiyahan. Kalaunan, nagising si Sehere at tinulungan si Yoki na dalhin ang mga nakatuping damit sa ibang mga kwarto. Magkasama silang tumungo sa gym, kung saan nakita nila si Hemari na pinapanood si Yokiho na nagsasanay. Tinutokso siya ni Sehere. Tinatanong kung palihim ba niyang hinahangaan si Yokiho sa kabila ng kanilang tunggalian, at inamin ni Hemari na inspirasyon niya ang mga kakayahan ni Yokiho at nais niyang malampasan ito balang araw. Pagkatapos ay ibinahagi ni Sehere ang kanyang mahiwagang teorya ng pitch, na nagmumungkahi na ang natatanging kapangyarihan ng bawat tao ay sumasalamin sa kanilang pinakamalalim na mga hangarin, na makikita mula sa mabilis na pag-unlad nito ay nagmumula sa pagnanais na umunlad tulad ni Yokiho, habang ang kakayahan ni Yokiho na nakabatay sa oras ay nagpapakita ng kanyang pagnanais na gumugol ng mas maraming oras kasama ang kanyang kapatid. Napahiya, sinubukan ni Hemari na itanggi ito, bagaman natagpuan ni Yoki ang ideya na kakaiba at kapanipaniwala, lalo na pagkatapos ng kanyang nakita. Pagkatapos ng pagsasanay ni Yokiho, inalok siya ni Hemari ng tuwalya bilang isang pambihirang gawa ng kabaitan, ngunit umakto si Yokiho na parang wala siyang pakialam. Tahimik na tumawa si Sehere at iniisip kung ano ang magiging reaksyon ni Hemari kung sakaling makita niya ang silid ni Yokiho. At ang kaisipang iyon ay nagpatakot kay Yoki, kaya mariin niyang iminungkahi na itago iyon sa kanilang sarili. Samantala, sa isang pribadong silid, pinag-usapan ni Kyuka at Tinka ang natitirang banta ng demonyo. Bagamat tila walang anumang apurahan, iginiit ni Kyuka na sila ang unang sumugod sa halip na maghintay, at sumang-ayon si Tinka, ngunit nagbabala na hindi pa rin nila alam kung gaano karaming mga demonyong tao ang umiiral. Ipinapalagay ni Kyuka na 4 na ang natalo ni Tinka, ngunit ipinahiwatig ni Tinka na nagsisimula pa lamang ang tunggalian. Pagkatapos ay tinapos ni Tinka ang kanyang diskusyon kay Kyuka, at sa casual na tono, tinanong niya si Kyuka kung maaari niyang hiramin si Yoki bilang kanyang personal na katulong, na nag-iwan kay Kyuka na tulala. Inamin ni Tinka na ang kanyang buhay ay naging labis na walang laman, at sinubukan niyang punan ang kakulangang iyon sa pamamagitan ng pagnanais kay Yoki bilang kanyang personal na mapagkukunan ng ginhawa at kasiyahan pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na mga araw. Bilang kapalit, inalok niya kay Kyuka ang kanyang buong suporta sa nalalapit na botohan para sa Supreme Commander.
Ngunit hindi natinag si Kyuka at tumangging ipagpalit ang kanyang mga pinahahalagahan or ang kanyang sariling miyembro, iginiit na aakyat siya sa tuktok gamit ang kanyang sariling lakas sa halip na mga shortcut. Nang matapos ang pulong, casual na ipinahiwatig ni Tinka na plano pa rin niyang gumugol ng oras kasama si Yoki, na agad na ikinainis ni Kyuka. Sa kanilang pagbabalik sa dorm, ipinaliwanag ni Kyuka ang lahat kay Yoki at sa kanya. Nakinig si Yoki nang hindi makapaniwala, napagtanto na gusto siya ni Tinka para sa kanyang sarili, hindi bilang isang mandirigma, kundi bilang isang bagay na parang ginhawa mula sa kanyang mga pagkabagot. Binagabag siya ng ideyang ito, lalo na't napakarami na niyang tungkulin bilang tagapag-alaga ng 7th Squad kaya halos wala na siyang natitirang personal na oras. Nang gabing iyon, habang naliligo ang mga babae, gising na gising si Yoki sa kanyang kama, hindi mapigilan ang kanyang emosyon. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang taong kasing makapangyarihan at kasing ganda ni Tinka ay magtutuon sa kanya. Gusto niyang maging isang tunay na bayani at hindi isang kasangkapan para sa libangan ng iba. Biglang bumukas ang isang lilang portal sa kanyang silid. Pumasok si Tinka nang walang pahintulot, at natigilan si Yoki, takot na takot. Matapos ang naunang babala ni Kyuka, dahan-dahan siyang lumapit sa kanya at sinabing gusto niya itong maging kasintahan or daddy, hindi alipin. Nagtama ang kanilang mga mata, at yumuko siya hanggang sa halos hindi na matiis ang tensyon. Pagkatapos ay kinas niya ito, at natanggal ang kanyang coat sa kanyang mga balikat habang gusto niyang tikman ang aset nito. Nagawa ni Yoki na humingi ng oras para mag-isip, ngunit tila natuwa lang si Tinka sa kanyang pag-aalinlangan. Bago pa man may mangyari, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Shosho at natigilan agad. Ilang sandali pa, kinaladkad ni Kyuka sina Yoki at Tinka papunta sa sala, ang kanyang titig ay sapat na matalas para makasira ng bakal. Naninindagan si Tinka at inulit na balak niyang angkinan si Yoki, ngunit inutusan siya ni Kyuka na umalis, dahil ayaw niyang tiisin ang kanyang ugali. Bago pumasok sa kanyang portal, sinabi ni Tinka kay Yoki na gusto niya ito ng husto, na nag-iwan sa kanya na pagod at nalulula. Kinabukasan, tinipon ni Kyuka si Yoki at ang kanyang squad upang simulan ang isang bagong yugto ng pagsasanay. Naalala niya kung paano tumaas ang kakayahan ni Yoki nang sumakay si Hemari sa kanyang likod noong nakaraang laban, at plano niyang subukan ang pagiging tugma nito sa ibang mga miyembro. Si Nei ay nagboluntaryo muna, at nang umakyat siya kay Yoki at hinayla ang kadena nito, agad itong nagbago sa isang kumikinang na anyo na pinangalanan ni Kyuka na nagniningning na bituin. Ang kanyang lakas ay hamina kumpara sa anyo ni Hemari, ngunit ang kanyang mga pandama ay lubos na tumatalas. Ang kanyang paningin ay naging napakalinaw kaya't hindi sinasadyang nakita niya ang panaginip ng bawat lalaki, na napilitan siyang kanselahin ang kakayahan bago pa man tuluyang mawala ang kanyang mga atsara sa kanyang pantalon. Gayunpaman, kinilala ni Kyuka ang anyo na ito bilang mahalaga para sa paghahanap ng mga nakatagong syuka. Naabutan ni Yoki ang pagkapagod, at bumalik siya sa normal pagkaraan, at pagkatapos ay ginantimpalaan siya ni Nei ng isang malambot na kiss sa pisngi. Nang makita ito, mabilis na hiniling ni Shosho ang kanyang pagkakataon, at atubiling sumang-ayon si Kyuka. Nang mag-ugnay sila, nakuha ni Yoki ang anyo ng Iwatushi, na nakakuha ng napakalaking kapangyarihan, ngunit nawala ang halos lahat ng kanyang bilis. Sinubukan ni Shosho na paganahin ang paradigm shift upang mapabuti pa siya, ngunit sa halip ay pinalaki niya ang kanyang sarili sa isang higanteng bersyon ng kanyang normal na anyo. Agad na itinuro ni Kyuka na dahil dito ay naging ganap na hindi epektibo si Yoki sa kanya at idineklara na hindi na sila dapat magsanib puwersa muli, at nagpa siya si Kyuka na ituon ang pansin sa porma ni Nei para sa mga laban sa hinaharap. Bago pa man magpatuloy ang pagsasanay, tumakbo si Nei papuntang paaralan. Si Yoki, na naguguluhan pa rin sa kanyang normal na pamumuhay bilang estudyante, ay sumama sa kanya sandali. Sa daan, ipinaliwanag niya na nawala ang kanyang mga magulang matapos ang isang insidente at opisyal na idineklarang sawi, ngunit tumanggi siyang maniwala na wala na sila. Malakas ang pagkakaintindi ni Yoki, dahil alam niyang pareho ang kanyang pananaw tungkol sa kanyang nawawalang kapatid na babae. Samantala, nakatagpo ni Kyuka si Tinka para sa tanghalian, at ang kanilang pag-uusap ay naulipat sa kanilang Supreme Commander, na sinasabing direktang nakikipagnegosasyon sa mga syuka sa pag-asang matapos ang krisis ng Mado. Natagpuan ni Kyuka na walang ingat ang ideya at lubos na hindi nagtitiwala sa mga syuka.
Ngunit pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Tinka na ang lahat ng mga commander ay dadalo sa isang malaking komperensya sa lalong madaling panahon at nangako na lubos na susuportahan ang matigas na ulong pangkat ni Kyuka. Kalaunan, bumalik si Kyuka sa dorm kasama si Tinka, na ikinagulat ni Yoki. Habang naghahanda ng inumin si Yoki, tinutokso siya ni Tinka, na ikinainis ni Nane at Kyuka. Bago pa man lumala ang tensyon, biglang may alarma na yumanig sa gusali, at maraming gate ang bumukas sa kabila ng Mado. Sumugod sina Yoki, Kyuka, at Tinka sa larangan ng digmaan, kung saan nakikipaglaban na sina Hemari at Shusho. Nag-alok si Tinka ng tulong, ngunit tumanggi si Kyuka, dahil gusto niyang patunayan ang katapatan at kapangyarihan ni Yoki sa tabi niya, hindi sa tabi ni Tinka. Habang nagbabagong anyo si Yoki, naramdaman niya ang matinding pokus ni Kyuka, at mariin niyang ipinaalala sa kanya na siya lamang ang kabilang sa kanyang squad. Kasabay nito, naging perpekto ang kanilang pagtutulungan, at nagulat sina Tinka at Shusho sa kung gaano kahusay na pinagsabay nina Yoki at Kyuka ang kanilang mga pag-atake. Lumala ang sitwasyon nang magpakita ang isang mutated na Shuka, isang bagay na hindi pa nila nakita noon. Hinuwa ito ni Kyuka sa kalahati, ngunit agad na nag-regenerate ang nilalang, na ikinagulat ng squad. Napilitang umangkop, pinagsama ni Kyuka at Yoki ang kanilang buong lakas at pinakawalan ang isang makapangyarihang blade cross, na tuluyang winasak ang mutated na Shuka. Mula sa malayong bubong, pinapanood ng mga humanoid na demonyong babae na sina Shikuko at Juryo ang labanan. Pinag-aaralan ni Shikuko ang biglaang pag-unlad ng sangkatauhan sa labanan at humanga, ngunit nananatiling nagdududa sa kanilang mga pagkakataon laban sa kanila. Sa labanan, pinag-isipan ni Yoki kung paano siya itinulak ng malupit na pagsasanay ni Kyuka lampas sa kanyang mga limitasyon. Habang si Kyuka, na nasisiyahan sa kanyang pag-unlad, ay nagpakawala ng isang maliit na ngiti. Umatake papapasok sina Yoki at Kyuka sa larangan ng digmaan, pinuputol ang mga Shuka na nakaharang sa kanilang daan hanggang sa maging malinaw ang lugar. Pagkatapos, marahang inilapat ni Kyuka ang kanyang kamay sa ulo ni Yoki at pinuri ang kanyang mabuting gawa, isang pambihirang tanda ng pagsang-ayon na pumupuno sa kanya ng pagmamalaki, na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pangarap na lumakas ng sapat upang protektahan siya balang araw. Dahil sa pagnanais ng isang bagay na mas makabuluhan bilang gantimpala, padalos-dalos na binuhat siya ni Yoki na parang isang prinsesa. Ngunit habang iniisip ni Kyuka na medyo kakaiba ito, ginulat siya nito sa pamamagitan ng pagyuko at pagbibigay sa kanya ng isang malambot na kiss bilang gantimpala. Bumalik sila sa dormitoryo kung saan nagtipon ang lahat para sa tsaa, at hayagang pinuri ni Kyuka si Yoki sa harap ng grupo. Biglang sumulpat si Tinka at inilagay ang kanyang daliri sa mukha ni Yoki at pinuri ang kanyang mga kasanayan, na agad na ikinainis ni Shusho. Samantala, tinitigan siya ni Kyuka, na agad namang napansin ni Yoki. Sinubukan niyang baguhin ang mod, sinabi ni Yoki na tinuruan siya ng kanyang kapatid kung paano maging matatag. Agad itong naging dahilan ng pagkausyoso ng lahat, kaya tinanong nila kung ano ang hitsura ng kanyang kapatid. Naalala niya ang isang alaala noong bata pa siya tungkol sa araw na dumating ang isa sa kanyang mga bully kasama ang kanyang nakatatandang kapatid. Agad na nakita ni Oba ang bully at inutusan itong alisin ang kanyang mga kamay kay Yoki. Sinugod siya ng nakatatandang kapatid, ngunit madali niya itong pinigilan at inihagis sa lupa. Pagkatapos ay tumingin siya upang makita na ginawa rin ito ni Yoki sa nakababatang bully, buong pagmamalaking sinabing natutunan nito ang ilan sa mga galaw nito. Humanga, niyakap siya ni Oba habang ang walang silbing nakatatandang kapatid ay tumatakbo palayo, iniwan ang dalawa upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay ng magkasama. Tahimik na nakinig ang mga babae, pinapakinggan ang lahat tungkol sa kanyang nakaraan at ang impluwensya ng kanyang kapatid sa kanya, at napagpasyahan na siya ang may pinakamagandang kapatid sa mundo. Binigyan ni Kyuka si Yoki ng natitirang pahinga sa gabi, pagkatapos ay sinenyasan si Tinka na kumilos. Binuksan ni Tinka ang isang portal at kumaway palom kay Yoki habang ito ay aalis na para maligo. Biglang natense si Nei at naramdaman ang kakaiba sa Mado at ang kanyag matalas na reaksyon ay nagpaalala sa buong grupo. Agad na inutusan ni Kyuka sina Shusho at Hemari na lumabas. Kaya, kumuha ang dalawa ng truck at agad na umalis. Sa labas, isang taong nakahod ang tumakbo mula sa isang grupo ng mga Shuka. Ngunit mabilis na dumating sina Hemari at Shusho at sinunog ang mga nilalang.
Lumapit si Hemari para tingnan ang tao, ngunit nang sandaling inabot niya ang kamay, nagbago ang kanyang ekspresyon nang tamaan siya ng sapat na malakas kaya't napabalik siya. Sumugod si Shusho sa kanyang tabi habang ang nakahod na figure ay nagpakita ng kanyang sarili bilang isang humanoid na nagngangalang Coco. Hindi nasaktan si Hemari dahil sa kanyang kalasag. Kaya't pinitik ni Coco ang kanyang mga daliri at tinawag ang isang kawan ng mga syuka, na parang hinamon silang umiwas sa kanyang susunod na galaw. Sinubukan ni Hemari na pigilan ang laban, ipinaliwanag na ang puwersa ng depensa ng demonyo ay handang makipagnegosasyon at tinanong kung makikinig ang mga humanoid. Agad na tinanggihan ni Coco ang alok at nagpasya na kainin na lang sila ng sawi. Pagbalik sa dorm, napansin ni Yoki na nagsisimula na siyang maging macho at nakaramdam ng pagmamalaki dito. Nang biglang, pumasok si Kyuka kasama si Nei at sinabihan siyang mag-transform agad upang matulungan nila sina Shusho at Hemari. Samantala, nagpaputok si Hemari ng ilang bala sa isang malaking puting syuka, ngunit halos hindi ito tumugon. Mapagmalaking ipinaliwanag ni Coco na ang nilalang na si Kuma ay may baluti na sapat ang tibay upang labanan ang anumang bagay. Nagpalit ng armas si Hemari at nagpaputok ng isang malakas na pagsabog, na napilitan si Coco na tumalon pasulong at umatake. Nagawa ni Hemari na maiwasan ang kanyang pagtama ng durugan ni Coco ang lupa. Samantala, tinapos ni Shusho ang ilang maliliit na syuka, ngunit nang lumingon siya upang tulungan si Hemari, biglang lumipad ang isa patungo sa kanya. Sinubukan niyang durugan ito, ngunit sumabog ito, na nagbunyag ng isa pang humanoid sa loob. Tinaga ng humanoid na ito ang kamay ni Shusho gamit ang sibat, dahilan para matamba ito. Nagmamadali sina Kyuka at Yoki patungo sa larangan ng digmaan at nadatnan si Oba na naghihintay. Kinagat niya ang isang peach, at saka pinasugod ang buhok nito patungo sa kanila. Sinabihan ni Kyuka si Yoki na umiwas, ngunit bago pa man siya makagalaw, inutusan siya ni Oba na huminto at agad siyang natigilan. Tumalon si Kyuka habang ibinalot ni Oba ang buhok nito sa kanya, sinasabing tapos na ang kanilang misyon. Pinitik niya ang kanyang mga daliri, pinakawala ng isa pang syuka, at agad silang sinira ni Kyuka. Ngunit nang lumingon siya, wala na sina Oba at Yoki. Tumakbo si Kyuka kasama ang iba pa upang iulat ang nangyari. At nang mapagtanto nilang lahat na si Yoki ang target, tinanong ni Hemari kung ano ang susunod nilang gagawin. Inutusan sila ni Kyuka na bumalik sa dorm at gamutin ang mga sugat ni Shusho. Samantala, nagising si Yoki nang may maramdamang basa at malagkit na bagay sa kanyang balat, at napagtanto lamang na dinidilaan siya ng isa sa mga humanoid. At nang subukan niyang lumaban, pinigilan siya ng isa pa upang hindi ito makatulog. Nasisiyahan si Coco sa paggawa nito at habang nahihirapan si Yoki na manatiling nakapokus, sa wakas ay napagtanto niya na ang humanoid kanina ay tunay niyang kapatid. Sinubukan niyang magsalita, ngunit masyado siyang naabala ng sitwasyon. Sa sandaling iyon, pumasok si Oba at muntik nang tapusin si Coco nang makita niya itong nakapatong sa kanya, at tinatanong kung bakit niya ito nilalapitan. Mabilis na lumapit si Nana, ipinaliwanag na walang suot na ito nang matapos ang kanyang pagbabagong anyo. At dahil sa dami ng pasa niya, nagpa siya si Coco na pagalingin siya gamit ang kanyang bibig. Napagtanto ni Yoki na mas maayos na ang kanyang pakiramdam dahil sa kanyang mga pagsisikap. Kaya, kumalma si Oba at tinapik si Coco bilang gantimpala. Nang makita ito, sa wakas ay tinanggap ni Yoki na ang humanoid ay tunay niyang kapatid. Buong pagmamalaki niya itong niyakap, masaya na makitang lumaki na ito ng husto, at napaiyak siya sa hindi makapaniwala. Nang kumalma na sila, binigyan siya ng babae ng damit na pantakip, pagkatapos ay inalok na ilibot siya. Sa labas, nakita ni Yoki ang maliit na nayon kung saan nakatira ang mga humanoid. At ipinaliwanag ni Oba na dahil wala silang mga puno ng peach, bihirang maghanap ang puwersa ng depensa ng demonyo sa lugar. Nagtataka si Yoki kung paano naging dating tao ang syuka, ngunit nilinaw ni Oba na hindi sila katulad ng mga halimaw dahil kalahating tao pa rin sila. Masaya niyang inanunsyo na maaari na silang mamuhay ng magkasama ngayon at hindi na niya kailangang tretuhin na parang alipin ng puwersang panlaban ng demonyo. Nang marinig ito, sinubukan ni Yoki na hikayatin siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan, na nangangakong paprotektahan sila ng puwersang panlaban ng demonyo. Ngunit agad na nagbago ang atmosfera. Matinding tumitig ang mga babae, iginiit na ang puwersang panlaban ang kalaban at hindi maiiwasan ang isang away.
Pagbalik sa dorm, ginamo ni Hemari si Shusho, ngunit mas nag-aalala si Shusho kay Yoki. Sinabi ni Nei na hindi pa rin niya ito mahanap at plano niyang maghanap pa. Habang nagtataka si Shusho kung bakit ikinulong ni Kyuka ang sarili sa kanyang silid, ipinaalala ni Hemari sa kanya na mahigpit silang inuutusan na huwag atakihin ang mga humanoid at tiniyak sa kanya na malamang naligtas si Yoki dahil pinaghirapan nila ang paghuli sa kanya. Samantala, nakatitig si Kyuko sa bintana, na bigla na sinunod ni Yoki ang utos ng iba sa halip na sa kanya. Biglang gumana ang kanyang kakayahan, na nagparamdam sa kanya na oras na para ibigay kay Yoki ang kanyang gantimpala. Pagbalik sa kuweba, ang mga humanoid na babae ay patuloy na nakatitig kay Yoki hanggang sa naputol ang tensyon sa pamamagitan ng pagtatanong kay Oba kung paano niya nalaman na nasa modo siya. Sinabi niya na naramdaman niya ito dahil siya ang kanyang nakatatandang kapatid, pagkatapos ay sinimulan siyang purihin, na tinatawag siyang kaakit-akit. Habang nakatitig sina Coco at Nana nang may pagkasuklam sa relasyong ito ng magkapatid, biglang kumulo ang kanyang tiyan, kaya nagmadaling umalis si Oba para kumuha ng pagkain. Humarap siya sa iba at tinanong kung mahirap bang makipagtulungan sa kanya. Inamin nilang medyo nababagot siya, ngunit gustong-gusto siya ng lahat. Napansin ni Yoki si Coco na kumakain ng kabute at nagkomento sa matapang na amoy nito. Ngunit pagkatapos ng isang malalim na paghinga, umikot ang kanyang paningin na parang ginugol niya ang isang sesyon sa pagsinghot ng Devil's Lettuce kasama ang isang manggagamit. At ang plot armor ni Nana ay biglang nagmukhang masarap na pagkain, na nagtutulak sa kanya na sumugod at kumagat. Maya-maya, bumalik si Oba na may dalang ninakaw na pagkain, para lamang makita si Yoki na kumakain na ng ilang masarap na bola-bola. Pagbalik sa dorm, inutusan ni Kyuka ang mga babae na maghanda. At nang tanungin nila kung nahanap na niya si Yoki, ipinaliwanag niya na kusang gumalaw ang katawan nito, ibig sabihin ay oras na para gantimpalaan siya at maaari nila itong gamitin bilang radar para mahanap siya. Samantala, magkasamang umupo sina Oba at Yoki. At nang makita niya ang peach sa kamay nito, naalala niyang hindi pa ito nakakain nito bago sila naghiwalay. Kinumpirma niya ito at ipinaliwanag na mahaba ang proseso ng pagtanggap nito at maraming tao ang tumanggi sa mga ito. Sinabi ni Yoki na inakala niyang ang mga peach ang pinagmumulan ng kanilang kapangyarihan, at ipinaliwanag ni Oba na kahit na ganoon, mas komplikado ang mga bagay-bagay. Pagbalik sa dorm, natapos ng mga babae ang paghahanda at iniwan si Nei upang bantayan ang lugar. Dumating si Tinka at ang kanyang koponan upang magbigay ng suporta, at magkasama silang lumabas upang iligtas si Yoki. Pagkatapos ay handa nang marinig ni Yoki ang buong kwento sa likod ng mga kapangyarihan ni Oba, ngunit pumasok si Nana at sinabing mas mabuti kung magsisimula na siya. Mga taon na ang nakalilipas, si Nana ay isang nangungunang modelo na nang ibabaw sa mga pabalat ng magazine. Ngunit nagbago ang lahat ng isang aksidente ang nag-iwan sa kanya na na-stranded nang walang makitang tulong. Hindi niya kinain ang kanyang Mado Peach dahil gusto niya itong itabi para mamaya. Gayunpaman, napagtanto niya na ito lang ang paraan para mabuhay siya. Nagpasya siyang kumagat, ngunit may hindi inaasahang nangyari na nagpatambo sa kanya. Paggising niya, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakulong sa loob ng isang malilim na pasilidad at agad niyang napansin ang isang matandang babae na tinawag niyang Nana ng isang tao. Ipinaliwanag ng babae na sila ay nasa loob ng isang base ng pananaliksik na ginagamit para sa pag-aaral ng mga syuka. Iginiit ni Nana na tao pa rin siya, ngunit nakita niya ang mga bahagi ng sarili niyang katawan na nagmumutate na at natakot ang kanyang puso. Sinabihan siya ng matandang babae na ialok ang kanyang sarili bilang isang test subject upang matulungan silang maunawaan ang syuka, ngunit nais lamang ni Nana na mabawi ang kanyang kagandahan. Nangako ang babae ng lunas, ngunit sinabing kailangan muna itong magsaliksik. Kaya, kalaunan ay tumigil si Nana sa paglaban at naging eksperimento nila. Nadurog si Yoki sa kanyang kwento, ngunit sinabi niya sa kanya na ang karanasan din ang nakatulong sa kanya na matuklasan ang kanyang kapangyarihang malampasan ang anumang bagay. Pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagpahid ng kanyang mga kamay sa katawan ni Coco, at nagulat si Yoki nang makita ito at tinanong si Oba kung ginawa rin ba siyang isang proyekto sa agham. Ipinaliwanag ni Oba na hindi tulad ng iba, nawalan siya ng malay pagkatapos kumain ng Mado Peach at gumugol ng mga taon sa pagsisikap na mabawi ang kanyang katinoan. Kalaunan ay nakilala niya sina Coco at Nana at sumama sa nakatagong nayon upang bumuo ng isang bagong buhay.
Iminungkahi ni Yoki na ibahagi ang kanilang mga kwento sa mundo upang maiwasan ang iba na magdusa tulad nila, ngunit sinabi nila sa kanya na walang saysay ito dahil pinaniwala ng Bureau ang lahat na ang modo ang sagot sa mga problema ng sangkatauhan. Dagdag pa ni Nana na ang katotohanan ngayon lang niya nalaman ang tungkol sa kanilang pag-iral ay nagpapatunay kung gaano kalayo ang ginawa ng koanihan upang ibaon ang katotohanan. Dahil sa alab ng loob, ipinatawag ni Coco sina Kuma, Akora, at Kidomaru, ang unicorn na Shuka na tina-target ni Kyuka. Nang ipaliwanag ni Nana na naghahanda na sila ng isang pagsalakay, sinabihan sila ni Yoki na subukang makipagtulungan sa puwersa ng depensa ng demonyo, ngunit sinabi ni Nana na alam na ng Supreme Commander na mayroon sila. Pagkatapos ay iminungkahi niya na humingi ng tulong kay Kyuka, ngunit iginiit ni Oba na kaya nilang lumaban sa sarili nilang mga laban. Bigla, nakaramdam siya ng isang hindi pamilyar na presensya at binalaan ang iba na maghanda. Sa itaas ng lupa, dumating si Tinka kasama ang iba pang miyembro ng grupo, at ang koneksyon ni Kyuka kay Yoki ay gumabay sa kanila patungo sa isang kuweba na inaakala nilang pasukan sa tagwan ni Oba. Ang plano ay para sa mga higanteng kapangyarihan ni Shusho na sirain sila, at ipinaalala ni Kyuka sa lahat na tumuon sa pakikipagnegosasyon sa grupo ni Oba. Ngunit sa loob ng ilang segundo, pinalibutan sila ng ilang Shuka. Kaya, pinatigil ni Yokiho ang oras at madali silang nalipol. Bago pa sila makapag-ipon muli, biglang sumugod si Coco mula sa kuweba kasama si Kuma at inatake si Sehera, ngunit madaling naitapon ni Sehera ang dalawa. Pagkatapos ay nanatili sina Sehera at Shusho upang harapin si Coco, habang ang iba ay nagmamadaling hanapin si Yoki. Iminungkahi ni Tinka na gamitin ang kanyang portal upang makapasok ng mas malalim sa mga kuweba, ngunit nagpakita ang Akura kasama ang iba pang mga Shuka. Hinarap ni Yokiho at Hemari ang bagong banta upang makatakas sina Kyuka at Tinka gamit ang kanyang portal habang tahimik na nagmamasid si Nana mula sa loob ng mga pader. Pagkatapos ay aalis na sana si Oba kasama si Yoki nang magpakita si Kyuka, at ginulo siya ng sapat na panahon para casual na mahawakan ni Tinka si Yoki sa isa pang portal at mawala kasama si Kyuka. Muling nagpakita sila sa isang kuweba sa ibang lugar sa nayon kung saan agad na sinipsip ni Kyuka ang kanyang mga daliri bilang gantimpala mula sa dati. Tumanggi si Tinka na maiwan at ginawa itong isang three-way na finger goodness. Ngunit bago pa sila magsimulang sumipsip ng iba pang bagay, natagpuan sila ni Oba, na napilitan silang tatlo na maghanda para sa isang laban. Kasabay ng pag-atake ni Oba, pinigilan siya ni Yoki at sinabi sa kanila na siya ang kapatid na binanggit niya. Inutusan niya itong gumalaw, ngunit malakas siyang nagmakaawa na magsalita muna, at nang makita siyang ganito, hindi makatanggi si Oba sa kanyang kahilingan at nagpas siyang subukang gumamit ng mga salita kahit isang beses. Nagulat ang iba nang marinig na ito ang kanyang kapatid, at nangako si Yoki na ipapaliwanag ang lahat. Samantala, abala si Nei sa paghahanda para sa kanilang pagbabalik, ngunit hindi mapigil ang mag-alala at umaasang ligtas silang makakabalik kasama si Yoki. Sa labas, pinalipad ni Coco si Sehera gamit ang isang uppercut, at muntik nang mapunit ni Kuma si Shusho sa kalahati. Kaya, pareho silang nagpasya na walang saysay ang mga negosasyon at ginamit ang kanilang mga kapangyarihan. Tuwang-tuwa si Coco na sa wakas ay nagkaroon ng tunay na laban, at si Juryo, na palihim na nanunood, ay umalis upang ipaalam sa iba. Sa loob, nahihirapang sabayan ang walang katapusang mga pag-atake ng Shuka, kaya muling pinatigil ni Yokiho ang oras upang alisin ang mga ito, na iniwan si Nana na nagtataka kung anong uri ng halimaw ang kanyang kinakaharap. Habang ipinagmamalaki ni Yokiho ang kanyang mga kakayahan, naging seryoso si Hemari at pinaputukan ng Akura, ngunit hinaranggan ng Akura ang bawat tira, na nagbigay kay Nana ng ideya. Pagbalik kay Yoki, naikwento na niya sa mga babae ang buong kwento, at inamin ni Tinka na alam na niya na ang koanihan ay nagsasagawa ng mga eksperimento, ngunit hindi niya namalaya na gumagamit sila ng mga hybrid tulad ni Oba bilang mga test subject. Nag-alok si Kyuka na tulungan silang sirain ang koanihan, ngunit nanatiling determinado si Oba na makipaglaban sa sarili niyang mga tao. Sinubukan ni Yoki na patunayan ang sinseridad ni Kyuka, ngunit ipinaalala sa kanya ni Oba na ginawa siyang isang masamang alipin ni Kyuka. Iginiit niya na desisyon niya iyon dahil tumatanggi siyang mamuhay ng normal, ngunit determinado pa rin siyang suportahan ang mga tao nito, pinigilan siya ni Oba gamit ang buhok nito para hindi siya makagambala.
Pinatawag niya si Kadumaro, na nag-udyok kay Kyuka na sa wakas ay maghiganti sa unicorn habang ipinakilala ni Tinka ang sarili kay Oba bilang mommy-mommy ni Yoki, na lalong nagpagalit kay Oba. Samantala, si Sehera ay inaatake ng mga kamao ni Coco, ngunit pagkatapos ng maraming suntok, napansin niya ang magulo na anyo ni Coco at nakalusot sa isang atake. Sinubukan niyang kontrahin, ngunit ang slime ni Coco ang nagpadula sa kanya, pinalipad siya sa langit. Sinubukan ni Kuma na tapusin siya, ngunit naharang siya ni Shosho at sinubukang durugan siya gamit ang malupit na puwersa. Nang mabaigo ito, ibinagsak niya ito sa lupa at sinubukang tapakan siya sa gilid ng kalsada, ngunit mabilis itong lumabas mula sa lupa at sumugod pabalik kay Coco, na nagyayabang na walang makakahawak sa kanila. Nagpatuloy si Hemari sa pagpapaputok sa Akura hanggang sa makita niyang handa na ito sa palaso nito, at muling pinigilan ni Yokiho ang oras para atakihin ito. Lumapit siya at nagpaputok ng ilang bala, ngunit nang matapos ang kanyang kakayahan, sinubukan ng Akura na tanggalin ang kanyang ulo. Mabuti na lang at nauna ang mga bala, bagamat ang lakas ng sandaling iyon ay naging dahilan upang masira ang kanyang mga damit. Ngunit nang lumingon siya, mabilis niyang napagtanto ngayon at ginamit ang kalituhan upang ilihis ang kanyang atensyon at nahuli si Hemari. Samantala, bumalik si Juryo sa lungga at ipinaalam kay Shikuko ang tungkol sa nakatagong nayon, na nag-udyok sa kanya na magbihis at pag-usapan ang plano para sa kanilang dramatikong pagdating. Pagbalik kay Yoki, patuloy siyang nagpupumiglas na makawala upang matigil niya ang labanan. Doon, sinimulan ni Oba ang isang eksplosibong atake na halos pumaslang sa mga babae, ngunit nakatakas si Tinka sa pamamagitan ng isang portal habang tumalon si Kyuka at hiniwa ang isang piraso ni Kid Umaro. Naalala niya ang espesyal na pagsasanay na ginawa niya pagkatapos ng kanilang unang laban at ginamit ito upang manatiling kalmado habang patuloy niyang hinihiwa ang balat ni Kid Umaro. Sumugod si Oba kay Tinka, ngunit nagsimulang bumuo si Tinka ng isang wormhole. Kaya, iniwasan ito ni Oba sa pamamagitan ng isang mabilis na pagtalon at nabigla upang magpakita ng isang bagong bagay. Umikot siya sa paligid ng kuweba ng may mahinang bilis upang putulin ang pagtakas ni Tinka at sumugod para sa isang sipa, ngunit nakalusot si Tinka sa pamamagitan ng isa pang portal at lumapit ng sapat upang muling matrigger ang kanyang wormhole. Ngunit mas mabilis na tumugon si Oba at halos madurog ang kanyang mukha. Tinanong ni Tinka kung may pakialam ba siya sa pagsira sa mga tahanan ng kanyang nayon, ngunit sinabihan siya ni Oba na huwag mag-alala dahil ang mga residente ay nailikas na. Nagsimula siyang kumain ng Mado Peach, at binalaan siya ni Tinka tungkol sa panganib ng pagkain ng sobra, ngunit inaangkin ni Oba na pinapalakas nito ang kanyang lakas at nagsimulang mawalan ng kontrol. Sinimulan ni Tinka na labanan ng seryoso si Oba, pagkatapos ay nagpaputok ng 12-dosenang mga parang karayom na tusok ng buhok, at muling lumabas si Tinka, ngunit ang pinahusay na pandama ni Oba ay hinayaan siyang subaybayan kung saan eksaktong magpapakita si Tinka. Hinabol niya ito patawid sa kuweba, papalapit sa bawat pagtalon. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, kayang mag-teleport ni Tinka ng 1,000 beses, at umaasa siya kay Kyuka na mananalo sa kanyang laban. Sa labas, ipinagmalaki ni Coco na ang kanyang slime ang dahilan kung bakit hindi siya matatalo. Kaya, hinagisan siya ni Shosho ng isang malaking bato at agad na hinampes ni Kuma. Matapos basagin ni Coco ang malaking bato, inamin ni Shosho kay Sehera na gusto lang niyang iligtas si Yoki at hiniling na malaman kung ano ang ginawa ni Coco sa kanya. Ipinagmalaki ni Coco ang teknik sa paggamot na ibinigay niya sa kanya at ipinahiwatig na si Oba din ay nagpasigaw sa kanya sa kasiyahan, na nakasakit kay Shosho at nagtulak sa kanya lampas sa kanyang limitasyon. Naalala ni Sehera si Kuma bilang ang shuka na gumamit ng mga tao bilang pagkain ng aso ilang taon na ang nakalilipas. Kaya bumuo sila ni Shosho ng isang plano para talunin ang parehong kalaban. Nagbigay sila ng isang ulap ng alikabok, at tumakbo si Sehera, nilinlang sina Coco at Kuma na inakala nilang sinusubukan nilang tumakbo. Nang makalapit si Kuma, bigla siyang huminto at inihagis si Shosho diretso sa lalamunan nito at muling nagsimulang lumaki si Shosho. Namaga si Kuma na parang goma na ginamit ng iyong kapitbahay at sumabog sa parehong paraan ng iyong pagkalikha. Ginamit ni Sehera ang kanyang bilis para hampasin si Coco, na nag-activate ng kanyang slime, sa pag-aakalang ililigtas siya nito,
ngunit napansin lamang niya ang piraso ng ngipin ni Kuma sa kamay ni Sahara sa huling segundo at tinamaan ng isang malupit na atake na nag-iwan sa kanya ng pagdurugo sa lupa. Pagbalik kay Hemari, naubusan din siya ng dugo mula sa naunang pagtambang ni Nana. Kaya, ibinalik ni Yokiho ang oras para iligtas siya. Matapos tapusin ni Hemari ang mga syuka na tumatambang sa kanya, nagsimulang dumulas si Nana sa mga pader upang makahanap ng bagong anggulo ng pag-atake habang sinusubukan ni Yokiho na sundan siya. Nakita niya ang Akura na nakatutok muli sa kanya at pinigilan ang oras upang pigilan ito. Pagkatapos ay sinabihan niya itong manatili sa likuran niya, ngunit isa pang alon ng syuka ang dumating, na napilitan siyang gamitin muli ang kanyang kapangyarihan. Ginamit ni Nana ang pang-abala upang hampasin si Yokiho, ngunit hinaranggan ni Hemari ang atake at pina-atras si Nana bago sinabihan si Yokiho na panatilihin ang kanyang lakas. Matapos matamaan ang palaso ni Akura, sinubukan ni Hemari na harapin si Nana, ngunit nawala muli si Nana sa mga pader upang magbigay ng mga bagong utos kay Akura. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Yokiho na manatiling malapit at sinabing kailangan nilang panatilihin ang kanilang posisyon upang maiwasan ang higit pang mga pagtambang, ngunit iginiit niya na kailangan nilang tapusin ang laban upang matulungan nila sina Kyuka at Tinka. Isiniwalat niya na mayroon siyang isang lihim na pamamaraan na gusto niyang subukan. At nang tanungin ni Yokiho kung kaya niya itong gawin, nangako si Hemari na kaya niya. Niluwagan niya ang kanyang buhok at ginawang 12-12 ng mga hibla ng buhok ang mga hibla. Nagpaputok siya ng walang taros sa lahat ng direksyon hanggang sa tumilapon si Nana palabas ng pader. Nang makita kung nasaan siya, muling ibinalik ni Yokiho ang oras at sinabing gumana ang plano bago sinabihan si Hemari na palayasin si Nana palabas ng pader na pinagtataguan niya habang tinatapos niya si Akura. Matapos habulin ng ilang minuto, nabasa ni Tinka ang mga galaw ni Oba. Kaya, direktang inihulog niya si Oba sa daanan ni Kyuka gamit ang isang portal, at muntik nang mahati si Oba ng katana ni Kyuka. Sa galit, muling nagsimulang umikot si Oba sa paligid ng kuweba. Ngunit sa pagkakataong ito, ginamit ni Tinka ang wormhole upang bitagin siya at sinimulan siyang hilahin papasok. Ngunit bago pa niya matapos ang trabaho, nakita ni Tinka ang mukha ni Oba, na nagpapaalala sa kanya ng hitsura niya habang kinakausap si Yoki. At ang sandaling pag-aatubili ay nagpasabog sa kanya ni Oba. Sinubukan ni Kyuka na tumulong, ngunit ang pagsabog ay gumuho sa halos buong kuweba, at bumagsak si Tinka sa sahig malapit kay Yoki, na dumudugo ng malakas. Tinanong ni Oba kung bakit hindi niya ito natapos ng mas maaga, at inamin ni Tinka na ayaw niyang magalit si Yoki sa pamamagitan ng pagpapakita nito sa kanyang kapatid na nasasawi. Sinabi sa kanya ni Oba na ang wormhole ay hindi naman sana magiging problema para sa kanya at inamin pa nga niya na gusto niya si Tinka dahil sa pagmamalasakit niya kay Yoki. Dahil dito, inisip ni Tinka ang pagkakaroon ng mga anak ni Yoki at pagsisimula ng buhay kasama niya at ni Oba, dahilan para agad na pagsisihan ni Oba ang sinabi niya. Pumasok si Kyuka para ipagpatuloy ang laban, ngunit pinigilan ni Oba si Kit Amaro at binigyan sila ng pagkakataong makaalis ng walang pinsala kung hahayaan nila siyang makipag-ugnayan sa koanihan. Tumanggi si Kyuka nang dumating si Koko kasama sina Kuma at Nana para iulat ang kanilang mga pagkabigo. Muling nagsama-sama ang iba pang mga babae, at binaligtad ni Kyuka ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-utos kay Oba na sumuko. Tumanggi si Oba at naghanda na muling lumaban, ngunit biglang isang nakasisilaw na sinag ang bumangga sa nayon habang sina Juryo at Shikoku ay pumasok ng madrama, na nagpakilala bilang mga Diyos. Isang ulap ng alikabok ang bumangon, at agad na nabihag ni Juryo sina Nana at Koko, na ikinagulat ng mga babaeng nag-aakalang sila ay mga kakampi. Sinabihan sila ni Shikoku na huwag siyang isama sa mga mahihinang pabayda tulad ni Oba, at idineklara na sila ni Juryo ay dalawa sa 8 Diyos ng kulog na namumuno sa mga syuka at naglalayong lipulin ang sangkatauhan. Sinubukan silang hampasin ni Kuma, ngunit pinasabog silang lahat ni Juryo maliban kay Oba, na nanatiling nakatayo at sumugod upang pigilan sila. Bigla siyang natamba ng sarili niyang Kid Umaro, na kontrolado ni Shikoku. Kaya itinali niya ito gamit ang kanyang buhok, ngunit nakawala ito at ibinagsak sa lupa. Binigyan ni Shikoku ang unicorn ng isang huling atake upang ipadala siya sa isang buong listahan ng dugo upang tapusin ang kanyang dating master. Ngunit bago pa man masawi si Oba, namagitan sina Yoki at Kyuka upang iligtas si Oba at palayasin siya,
handang tuparin ang paghihiganti ni Kyuka. Sa sandaling iyon, pinag-isipan ni Kyuka kung gaano kaliwanag ang kanyang pagkabata noon, hanggang sa sirain ng unicorn ang lahat ng kanyang minamahal. Ngayon, taglay ang panibagong determinasyon, pinangunahan niya si Yoki sa pakikipaglaban sa nilalang na humubog sa kanyang nakaraan. Tinanong ni Juryo si Shikuko kung actress ba sila, ngunit inutusan ni Shikuko si Juryo na bumalik kasama sina Koko at Nana, piniling manatili upang masaksihan niya kung paano magpapatuloy ang laban na ito. Pagkatapos ay sumugod si Yoki sa unicorn at pinilit itong umatras, itinuon ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kanyang kamao at itinulak ang kanyang sarili ng higit pa sa kanyang dating lakas. Ngunit bago pa niya mailapat ang pangwakas na atake, muling nag-mutate ang unicorn, nag-transform sa isang mas malakas na bersyon ng kanyang sarili. Nahirapan si Yoki na pantayan ang bilis nito ngunit nang makita niya itong patungo sa kanyang mga kaibigan, ibinaon niya ang kanyang mga takong at itinutok ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang bibig, pinakawalan ang isang nakakagulat na epektibong pag-atake. Sumali si Kyuka, hiniwa ito ng 2 beses at pinilit itong bumalik sa dating anyo nito bago naghanda upang wakasan ang labanan para sa kabutihan. Itinali ni Yoki ang halimaw gamit ang mga kadena, pinapanatili itong matatag habang tinitipon ni Kyuka ang kanyang lakas. Habang nag-aalab sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang bayan, sumulong siya, pinaandar ang Howling Cherry Blossom, at hiniwa ng diretso ang unicorn, sa wakas ay winasak ito. Iniaalay niya ang kanyang tagumpay sa kanyang bayan, iniisip ang mga taong dating nakatira doon na nakatayo sa tabi niya. Samantala, umatras si Shikuko at kinilala ang kakayahan ni Kyuka bilang kahanga-hanga, ngunit ang kanyang atensyon ay napunta kay Yoki, na hindi niya namamalayang nakakuha rin ng kanyang interes. Pagbalik sa kuweba, ibinalik ni Tinka ang pangkat sa ligtas na lugar nang lumabas si Oba upang salubungin sila. Bumalik si Tinka upang pag-usapan ang hinaharap, at tinanong ni Kyuka si Oba kung ano ang plano niya ngayon. Ipinaliwanag ni Oba na nasira ang kanilang pag-aalsa dahil nawala ang mga syuka na kanilang natipon, ngunit kailangan pa rin niyang iligtas si Koko. At ngayon, sina Tinka at Kyuka ay nag-alok ng proteksyon dahil hindi na balak ni Oba na magdulot ng gulo at nangako pang ang tutulong sa paghahanap ng mga nawawalang babae. Ngunit sinabi ni Oba na kahit na nagtitiwala siya kina Tinka at Kyuka, hindi pa rin niya mapagkakatiwalaan ang organisasyon sa likod nila. Sinubukan siyang kumbansihin ni Yoki, ngunit iginiit niya na ang kanyang mga tao ay may iba pang mga nayon at dapat niya silang alagaan. Nag-aatubili si Tinka na ito ang pinakaligtas na pagpipilian, at idinagdag ni Kyuka na malamang na alam ng Supreme Commander ang tungkol sa mga aksyon ng koanihan at hindi mag-aatubiling gampanan ang kanyang tungkulin anuman ang moralidad. Inamin ni Tinka na ang pagtatago ang pinakaligtas na hakbang habang iniimbestigahan nila ang koanihan. At nang malungkot na tinanong ni Yoki kung gaano katagal dapat magtago ang kanyang kapatid, tiniyak sa kanya ni Kyuka na madaling hawakan ang bahaging iyon. Samantala, sabik na hinintay ni Nei ang pagbabalik ng grupo. At nang makita niya silang lumabas ng portal, sumugod siya kay Yoki at niyakap ito ng mahigpit. Tinanong ni Kyuka kung kumusta na si Hemari at ang iba pa, at ipinaliwanag ni Nei na gagaling sila pagkatapos ng 3 araw na pahinga sa kama. Bago umalis si Tinka sa pamamagitan ng kanyang portal, tinawag siya ni Yoki, ngunit pinutol niya ito at sinabing inaasahan niyang gagantimpalaan siya nito sa susunod na sila ay mag-isa, mas mabuti kung may kasamang sesyon. Pagkatapos, inutusan ni Kyuka si Yoki na manatili sa anyong alipin at alertuhan siya kung may anumang senyales ng pag-atake ng kaaway. Nang alukan siya ni Nei ng hapunan, napansin niya kung gaano ito kalungkot. Tahimik niyang itinuro kung gaano nagdusa ang lahat dahil sa kanya, ngunit tiniyak sa kanya ni Nei na gagaling din sila sa lalong madaling panahon. Nang hindi nito napag-iwanan ang kanyang loob, hinawakan niya ang kamay nito at prangkang sinabihan siyang magtiwala sa iba bago siya kumuha ng pagkain. Pagkatapos niyang kumain, bumalik si Kyuka, pinakawalan siya mula sa kanyang anyo, at sinabihan si Yoki na maglinis at pumunta sa kanyang silid para sa kanyang gantimpala. Doon niya natagpuan ang kanyang sarili na nakahiga sa kanyang kama habang si Kyuka ay tila panaginip lang ng bawat lalaki. Umakyat siya sa kanya at ipinaliwanag na ang kanyang gantimpala ay ang pagbabahagi lamang ng kanyang kama sa magdamag. Habang nakasuot ng minimal na plot armor, binigyan niya ito ng isang malalim na kiss at sinabihan siyang matulog para matupad ang gantimpala.
Ngunit sinabi ni Yoki na hindi siya makatulog, kaya nagpa siya si Kyuka na alam niya kung paano ito aayusin. Naupo siya sa kanyang likuran at inilagay siya sa awkward na posisyon. Tinanong niya ito kung bakit niya ginagawa ito, at ipinaalala ni Kyuka sa kanya kung paano niya sinunod ang utos ng kanyang kapatid at hinayaan ang sarili na mabihag kahit na ito ang kanyang master. Agad siyang humingi ng tawad, ngunit nilak pa rin siya nito sa isa pang kapit, halos mabilaukan siya, na ikinagulat niya nang medyo nasiyahan siya. Kalaunan ay nakatulog siya sa tabi niya, at kinumplito niya ang gantimpala sa pamamagitan ng pagtulog sa tabi niya. Samantala, isa pang humanoid na Shuka, si Rairen, ang nagtanong kay Shikoko kung bakit siya nagdala ng dalawang humanoid sa anyo ni Koko at Nana. At ipinaliwanag ni Shikoko na kailangan niya ng insurance kung sakaling maging mapili ang nilalang sa pagkain nito. Pagkatapos, isang itlog na mukhang nilalang ang nagpakita at nilamon ang dalawa habang buong pagmamalaking idineklara ni Shikoko na isang bagong Diyos ang isinilang. Pagkalipas ng ilang araw, nagluto si Yoki ng isang buong piging upang ipagdiwang ang pag-uwi ng mga babae. Ang mga miyembro ng ika-6 na squadron ay hindi makapaghintay na subukan ito. Nag-alok si Nei ng toast, at nang itinaas ng lahat ang kanilang mga baso, hinayaan ni Kyuka si Yoki na magbigay ng talumpati, na sinasabing siya ang susi sa kanilang tagumpay. Yumuko siya at nagpasalamat sa lahat sa pagtakbo para iligtas siya, at tumalon si Shusho at sinabihan ang lahat na magsaya sa salo-salo habang sina Hemari at Yokiho ay nagpatuloy sa kanilang kakaibang tunggalian ng magkapatid. Masayang kinakain ng lahat ang pagkain. Palihim na lumapit si Tenka sa likuran ni Kyuka, sinusubukang kumbensihin siyang ibigay sa kanya si Yoki, ngunit mahinahong tumanggi si Kyuka, sinabing pag-aari niya ito. Natigil ang kanilang pagtatalo ng opisyal na tanggapin ng grupo si Yoki sa bahay, at nakaramdam siya ng ginhawa na nakabalik. Kalaunan, itinaas ni Yoki ang isang hairpin at naalala kung paano sa kuweba, nangako si Kyuka na magiging Supreme Commander, babaguhin ang mga patakaran ng puwersa ng depensa ng demonyo, at hahanap ng lunas para kay Oba at sa iba pa. Pumayag si Oba, ngunit nagsimulang gumuho ang kuweba, at niyakap niya si Yoki ng palm, na iniwan siyang may aayusin bago sila muling magkita. Nangako si Yoki na hahanap ng paraan para tulungan siya at maging bayani na lalaban ng may pag-asang mapagaling ang kanyang kapatid. Kinabukasan, pumasok si Tenka sa kanyang silid at umupo sa kung saan naroon ang kanyang joystick, umaasa ng isang matagal nang hinihintay na gantimpala. Ngunit pagkatapos, biglang pumasok si Kyuka, at nang makita niya roon si Tenka, pinalayas niya ito, ipinaalala kay Tenka na mayroon siyang mga papeles na dapat tapusin. Nag-aatubili si Tenka na umatras. Ngunit pagkatapos, lumingon si Kyuka kay Yoki, na naiinis sa kanyang mga kakatuwang gawain, at tinuruan siya ng isang bagong antas ng disiplina. Pagkatapos, dumating si Yoki sa pagsasanay na pagod, at agad na humingi ng tulong si Hemari upang maging mas malakas siyang asset sa kanilang commander. Pumayag si Yoki na tulungan siya, ngunit lingid sa kaalaman nilang dalawa, nanatili si Shusho sa loob, nagpaplano ng isang bagong estratehiya upang makuha ang pagmamahal ni Yoki sa pamamagitan ng pag-arte ng malayo, habang pinapanood ni Nei ang kanyang mga kalokohan at nagtataka kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Bigla, nakatanggap si Nei ng alerto at inanunsyo na may bagong gate na bumukas sa malapit. Nagmadaling lumabas ang mga babae sakay ng kanilang truck habang sinenyasan ni Kyuka si Yoki, na handang pumalit sa kanyang tabi sa anyo ng alipin. Muling nakipag-ugnayan sila sa iba at madaling natalo ang mga halimaw.